Naramdaman mo na ba na parang sumisigaw ka sa loob, pero walang nakakarinig sa'yo? Parang nalulunod ang kaluluwa mo sa katahimikan, habang sa labas parang normal lang ang lahat? May sakit na hindi napapansin sa mga pagsusulit, na hindi nare-resolba sa mabilisang payo, at tinatawag na lang ng marami na pagkapagod. Ngunit alam mo, higit pa iyon. Ito ay isang walang laman na lumalaki. Kahit na ang lahat ay tahimik, ito ang tahimik at nakakubli, na paghihirap na dumarating sa gabi, kapag ang lahat ay natutulog, na pinipiga ang iyong dibdib, nang hindi nakikita, at nakawin ang iyong kapayapaan, nang hindi nagiiwan ng bakas. Ilang tao ang nagsasalita tungkol dito. Mas kakaunti pa ang nakakaintindi nito. Ngunit binalaan ka ni Jesus. Itong sakit na pilit mong itinatago ay hindi kahinaan. Ito ay sigaw ng iyong kaluluwa na humihingi ng tulong. Maaring nasanay ka na ring mamuhay kasama nito. Ngumiti kapag gusto mong umiyak. Magsabi ng okay lang. Kapag nagkapira-piraso ang lahat sa loob mo, baka isipin mo pa na nakalimutan na siya ng Diyos. Ang pagdarasal na iyon ay hindi na gumagana, na siya ay hindi na nakikinig. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang pakiramdam ng pag-abandona ay, sa katotohanan, isang banal na tawag sa isang paghahayag na kakaunti lamang ang nakakaalam? Paano kung ang paghihirap na ito ay, sa katunayan, ang simula ng isang malalim na pagbabagong pinasimulan ng espiritual na mundo sa loob mo? Hindi ka nagkataon. May isang paggalaw na nagaganap ngayon at malapit ka nang makarinig ng isang bagay na maaaring magpabago sa iyong kwento. Ang mensaheng ito ay hindi karaniwan. Ito ay pinaghiwalay, itinuro at ipinadala sa iyo dahil may isang espiritual na lihim na nakatago sa likod ng paghihirap na nararamdaman mo, at ang lihim na iyon ay may kapangyarihang magdala ng tunay na kaginhawahan sa iyong kaluluwa. Ngunit mag-ingat, kung ano ang ibubunyag sa video na ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga pagod na sa pagpapanggap na malakas, para sa mga taong kahit sa katahimikan ay sumisigaw pa rin ng tulong, para sa mga malapit ng sumuko, ngunit mayroon pa ring kislap ng pananampalataya na nabubuhay sa loob nila. Kung ikaw yan, maghanda ka na. Dahil hindi ito magiging isa pang salita, ito ay magiging isang espiritual na tawag. Isang paghaharap sa iyong pinakamalalim na sakit at isang malinaw na sagot mula sa langit. Huwag pansinin ito dahil binabalaan ka ni Jesus. Ang natuklasan mo ngayon ay maaaring ang sagot na hinahanap mo sa buong buhay mo. At hindi ito kung saan mo naisip, ngunit ito ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Huminga ng malalim. Buksan ang iyong puso sa mensaheng ito. Ang iyong maririnig ay maaaring iyon mismo ang tahimik na sinisigaw ng iyong espiritu. Hindi lang tayo nandito para pag-usapan ng heartbreak. Nandito kami para hawakan ang malalalim na suso ng kaluluwa na maaaring itinago mo kahit sa iyong sarili. Ito ay isang sagradong pag-uusap. Isang pagtatagpo sa pagitan mo at ng isa na nakakakita ng hindi nakikita ng iba. At kung nandito ka ngayon, hindi nagkataon. Binabalaan ka ni Jesus. May isang bagay na nakatago sa likod ng sakit na iyong nararamdaman. At pinili ng langit ang sandaling ito upang simulan itong ihayag. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong itanong sa iyo ang isang bagay na espiritual. Ito ay hindi isang mekanikal na pag-click, ngunit isang gawa ng pananampalataya. Kung ang salitang ito ay nagsimula ng maantig sa iyo, i-enjoy ang video na ito na parang nagsasabing, Panginoon, gamitin ang mensaheng ito para maabot ang ibang buhay. Oo, ang iyong gusto ay maaaring maging instrumento ng pagpapagaling para sa isang tao na, tulad mo, ay pagod ng lumaban ng mag-isa. At kung sa tingin mo ay nakikipag-usap sa iyo ang Diyos ngayon, isulat sa mga komento, kailangan kong marinig ang tinig ni Jesus. Ipahayag ito bilang isang espiritual na hakbang. Hindi lang basta comment, ito ay isang gawa ng pagsuko. Isang kahilingan para sa boses na ito, na patuloy na umalingaw-ngaw sa gitna ng iyong sakit. At kung sa palagay mo ay kailangang magpatuloy ang landas na ito, mag-subscribe sa channel na parang sinasabing, hindi ko na gustong mamuhay ng malayo sa presensya ng Diyos. Dahil maniwala ka sa akin, ito ay isang paglalakbay, at ang channel na ito ay higit pa sa mga video. Ito ay isang komunidad ng mga kaluluwa na ibinabalik sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya. Huwag magambala. Isang napakahalagang bagay ang ihahayag sa ilang sandali at dapat kang makinig bago umalis sa video na ito. Binabalaan ka ni Jesus. May katotohanan na gustong itago ng kaaway. Ngunit malapit mo na itong matuklasan. Tahimik ang eksena. Ngunit dinadala nito ang bigat ng isang buong universo. Isang templo, isang bench na bato, at isang babaeng may luhang mata. Hindi makapagbitaw ng kahit isang salita.
Nandyan si Ana, hindi dahil sa maayos na ang lahat, kundi dahil lahat ng nasa loob niya ay sumisigaw. Ngunit tahimik ang sigaw, gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang boses na lumalabas sa kanya. Walang tunog, walang pagsasalita, walang teatro, sakit lang. Isang sakit na sobrang lalim, sobrang kilalang kilala, na hindi niya masabi. Ilang beses ka na ba napunta sa lugar na ito? Hindi eksakto sa isang pisikal na templo, ngunit sa isang panloob na lugar ng kawalan ng pag-asa? Yung feeling na may mali sa loob mo, pero hindi mo maipaliwanag. Sinusubukan mong manalangin, ngunit hindi mo alam kung ano ang sasabihin. Sinusubukan niyang kumalma, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nananatiling nabalisa. At ang pinakamasama, walang pumapansin. Para sa mga tagalabas, normal ang lahat. Patuloy mong ginagampanan ang iyong mga tungkulin, nagtatrabaho, nakangiti sa mga larawan, sumasagot ng maayos ang lahat kapag tinanong. Pero sa loob, may nabasag, sinasabi ng talata. Ang kanyang mga labi lamang ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi narinig. 1 Samuel 1:13. At marahil ito ang pinakatapat na paglalarawan ng iyong buhay ngayon. Patuloy kang gumagalaw, sinusubukang mabuhay, ngunit ang iyong tunay na boses ay nawala sa tahimik na dalamhati. Nataranta si Ana dahil may dinadala siyang sakit na hindi maintindihan ng sinuman. Ang pagnanais na magkaroon ng isang anak, ang kahihiyan ng pagkabaog, ang patuloy na pag-uudyok ni Penina, ang pakiramdam ng kakulangan, ng pagkabigo, ng pagkalimot kahit ng Diyos. Maaaring hindi ka nabubuhay sa parehong literal na sitwasyon, ngunit emosyonal, naiintindihan mo ang sakit na ito. Ang sakit ng pagnanais ng isang bagay ng buong puso, ngunit hindi nakikita ang mga resulta. Ang sakit ng pag-uudyok ng mundo, ng mga pangyayari, ng mga kaisipang sumisigaw, kinalimutan ka na ng Diyos. Ang uri ng sakit na nagpaparamdam sa iyo na maliit, tinanggihan, hindi nakikita. Wala roon si Ana para pahangain ang sinuman. Ako ay nawasak at doon sa nabasag na katahimikan na may nagsimulang mangyari. Dahil kahit walang nakikinig ang Diyos. Kahit na walang ibang nakapansin, ang Diyos ay nanonood. At marahil kailangan mong marinig ito ngayon. Binabalaan ka ni Jesus. Kung walang nakakapansin sa iyong sakit, hindi ito nangangahulugang binabaliwala ito ng Diyos. Ang Diyos ay hindi naaantig sa ingay ng iyong mga salita, ngunit sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong puso. At naintindihan yun ni Ana. Pumunta siya sa templo, hindi para bigyang katwiran ng sarili, hindi para ipaliwanag ang sarili, kundi para sumuko, at ang tahimik at matinding paghahatid na ito ay nagpakilos sa kalangitan. Ngayon huminto sandali at isipin, ilang beses ka nang naging katulad ni Ana? Ilang beses mo na bang sinubukang itago ang iyong sakit sa takot na husgahang mahina? Ilang beses ka nang tumigil sa pagdarasal dahil akala mo hindi na nakikinig ang Diyos? Ilang beses ka nang tumahimik, ngunit patuloy na sumisigaw ang iyong dibdib? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sakit na ito ay hindi patunay ng kawalan ng pananampalataya, kundi isang paanyaya sa mas malalim na pananampalataya? Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi binubuo ng mga prefabricated na parirala o magagandang post. Ang tunay na pananampalataya ay nahahayag kapag ang lahat ay tila nawala, ngunit lumalakad ka pa rin sa altar kahit walang salita, kahit sa katahimikan, kahit nakaluhod na mamaga ang mata at pagod na puso. Ganon din si Ana at ganyan din sa'yo. Naniniwala ka ba na ang pananahimik ng Diyos ay nangangahulugan ng kawalan? O mas malapit na ba ito ngayon kaysa dati? Maraming tao ang nagsasabi na ang Diyos ay mabagal, ngunit hindi siya nabigo. Ngunit iyon lang ba? Paano kung sabihin ko sa iyo na habang iniisip mo na siya ay tahimik, siya ay naghahanda ng isang bagay na napakalalim na dapat itong gawin sa lihim na silid ng sakit? Baka ikaw mismo kung nasaan si Ana. Walang lakas, walang boses. Ngunit may kaluluwang naniniwala pa rin. Dahil sa kaibuturan, alam mo, may pag-asa pa. Mayroon pa ring hibla ng pananampalataya na pumipigil sa iyo. May presensya pa rin na kahit hindi mo nakikita ay nandyan at totoo ang presensyang iyon. Buhay, regalo. Nakita ng pare si Ana at naisip niyang lasing ito dahil ganito ang kahulugan ng mundo sa ating pinakamatinding sakit. Sa mababaw, baluktot at maling paraan. Ngunit ang Diyos, naiintindihan ng Diyos. Hindi kanya kailangan magpaliwanag, hindi niya inaasahan ang isang pagganap. Gusto niya ang katotohanan, authenticity, kahinaan. Sumagot si Ana sa pare. Hindi po, aking Panginoon. Ako ay isang babaeng may ligalig na espiritu. At marahil iyon ang kanyang panalangin ngayon. Marahil ito ang iyong kalagayan ngayon.
Isang ligalig na espiritu? Isang pusong nagkapira-piraso? Isang isip na pagod na sa pag-iisip? Isang katawan na hindi na tumutugon? Ngunit alamin, ito ang lugar kung saan binibisita ng Diyos. Wala ito sa isang magandang pananalita. Hindi ito tungkol sa emosyonal na kontrol. Ito ay nasa altar ng tahimik na sakit. At kung maaari mong ilagay ang iyong sarili doon, kahit na nakapikit ang iyong mga mata at isang mabigat na puso, may magsisimulang magbago dahil naririnig ng Diyos ang hindi naririnig ng iba. Sagutin ang hindi naiintindihan ng iba at nauunawaan niya ang mga daing na hindi mo kayang unawain. May isang bagay na mahiwaga, makapangyarihan at banal na nangyayari sa lugar ng iyong sakit. Binabalaan ka ni Jesus. Ang paghihirap na iyong nararamdaman ay hindi ang katapusan, ngunit ang simula ng isang proseso ng pagpapagaling na pinasimulan ng langit sa iyo. Kung ang salitang ito ay sumasagi sa iyong puso, magkomento ngayon, naiintindihan ako ni Jesus. Ipahayag ito sa publiko. Ito ay hindi lamang isang komento. Ito ay isang espiritual na pahayag, isang pagpuposisyon, isang paghahatid, at kung nasubukan mo na ang lahat, kung humingi ka na ng payo, therapy, solusyon, pero ramdam mo pa rin ang hindi nakikitang sikip sa dibdib mo, baka oras na para tumigil sa pakikipaglaban mag-isa. Siguro oras na para gawin ang tulad ni Ana at ilagay ang sarili sa harapan niya. Walang maskara, walang script, walang takot. Hindi hinihingi ng Diyos ang magagandang salita. Kailangan mo lang ng tapat na puso. Ngunit hindi lang yon, may mas makapangyarihang bagay na malapit ng ibunyag. Isang kwentong naglalantad sa bigat ng mga nagpapasa ng mundo sa kanilang mga balikat, sinusubukang magmukhang malakas sa lahat, habang sa loob ay nahuhulog sila. At kapag naunawaan mo kung ano ang nasa likod nito, ang lahat ay magsisimulang magkaroon ng kahulugan. Kung ano ang susunod na maaaring baguhin ang iyong buhay magpakailanman, parang mas mabigat ang bawat hakbang niya kaysa sa huli. Ang katawan ay maaari pa ring gumalaw, ngunit ang kaluluwa ay nakadapa ng ilang araw. Lumakad si Moises sa libu-libong tao. Bawat isa ay may kani-kaniyang kahilingan, bulungan, at inaasahan. Ang responsibilidad sa kanyang mga balikat ay tila walang katapusan. Hindi lang mga gawain ang dinadala niya, dala niya ang mga destinasyon. At bagamat nakasaksi siya ng mga himala, nakita ang bahagi ng dagat, at mga supply na nahulog mula sa langit, may pagod na hindi kayang burahin ng nakaraang tagumpay. Isang pagod na walang nakikita dahil sa mata ng lahat, si Moses ang pinunong pinili ng Diyos, ang malakas, ang nakinig sa banal na tinig, ang laging may sagot. Pero sa loob, tumatakbo siya palabas. Ang talata ay umaalingaw-ngaw bilang isang babala. Ikaw ay tiyak na hihimatayin. Exodo 18:18. At ito ay hindi lamang isang babala kay Moises. Ito ay salamin ng buhay ng napakaraming tao ngayon. Gaano karaming mga tao ngayon ang nahahanap ang kanilang mga sarili ng eksakto tulad niyan. Nalulula, sinusubukang mapanatili ang isang pamilya, isang kumpanya, isang ministeryo, isang hitsura. Sinusubukan na pamahalaan ang lahat ng ito na parang ang iyong pag-iral ay nakasalalay dito at mas malala pa na walang makakasama sa load. Si Moses ay wala sa kasalanan. Hindi siya nagre-rebelde, hindi siya malayo sa Diyos, at gayon paman, siya ay nanghihina. Direktang sinasalubong nito ang maling kuro-kuro ng marami, na ang emosyonal na pagkahapo ay palaging resulta ng pagsuway, pero hindi. Kung minsan ang pagka-burnout ay tiyak na nangyayari dahil sinusubukan mong gawin ang tama, mag-isa. Sinusubukan mong maging lahat sa lahat, lutasin kung ano ang hindi sa iyo, kontrolin kung ano ang banal, at inuubos ka nito. Hindi nakakagulat na maraming tao ang nahuhulog sa katahimikan at walang nakakapansin. Dahil ngumiti ka, ministro ka, tumulong ka, nagpapayo ka, at sa loob lumubog ka. Ang tahimik na dalamhati ng bigat na puso ay hindi nangangailangan ng mga salita. Ito ay nagpapakita ng sarili sa isang malayong hitsura, sa isang pagod na katawan, sa kakulangan ng kagalakan para sa mga bagay na dati ay nasasabik sa iyo. At ang tanong na natitira ay, hanggang kailan mo susubukang dalhin ng mag-isa ang tanging Diyos lamang ang makapagpapatibay? Hanggang kailan ka magpapanggap na kaya mo para hindi ma-disappoint ang mga tao? Gaano katagal ka mag-i-off upang panatilihing gumagana ang lahat? May limitasyon. At ang Diyos, sa kanyang awa, ay nagbabala sa atin. Bago ang limitasyong ito ay maging pagbagsak, binabalaan ka ni Jesus. Ang bigat na sinusubukan mong pasanin mag-isa ay hindi sa iyo. Ito ay hindi kailanman, at hanggat pinipilit mong bitbitin ito nang walang tulong, patuloy na kakainin ng pagod ang iyong lakas. Si Jethro,
ang biyenan ni Moises, ay ginamit ng Diyos upang bigyan siya ng mapagpalayang payo. Tiningnan niya ang sitwasyon at malinaw na sinabi, "Hindi tama ang ginagawa mo. Hindi ito isang pasaway. Ito ay pag-ibig." Nag-iingat siya. At marahil ngayon ay naririnig mo ang parehong boses sa pamamagitan ng mensaheng ito dahil kung ano ang ginagawa mo sa iyong buhay. Ang paraan ng pamumuhay, ng pagtatago ng pagod, ng walang tigil, ng hindi paghingi ng tulong, hindi maganda. Hindi ito nakalulugod sa Diyos, hindi kanya sinusuportahan. At maya-maya ay sisirain ka nito, ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan? Na may nakahandang pahinga para sa mga kumikilalang hindi sila sapat sa sarili? Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan." Ang paanyaya na ito ay hindi ginawa sa mga mahihina, ngunit sa mga taong, sa kabila ng pagiging malakas, ay napagod sa pagpapanggap na hindi nila kailangan ng pahinga. At marahil iyon mismo ang panalangin mo ngayon. Panginoon, hindi ko na kaya. At hindi ito isang pag-amin ng pagkatalo. Ito ay isang sigaw para sa pagpapalaya dahil ang unang hakbang tungo sa kaluwagan ay kilalanin na hindi ka ipinanganak para dalhin ang mundo. Isinilang ka para magtiwala, para magpahinga, upang mapanatili sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng pagsisikap, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng kontrol. Maaaring ang iyong pagtatangka na maging masyadong malakas ay talagang umaalis sa iyo mula sa pag-asa sa Diyos. Hindi kaya ang pagkabahala na ito, na lutasin ang lahat ay, sa kaibuturan, isang disguised anyo ng pagmamataas. Dahil ang tiwala ay binitawan din, tungkol din ito sa pagtatalaga. Ito rin ay pagkilala na inilagay ng Diyos ang mga tao sa paligid natin. Hindi lamang para tulungan natin sila, kundi para tulungan din nila tayo. Kailangang marinig ito ni Moses. Kailangan kong tanggapin na hindi kasalanan ang magbahagi ng mga responsibilidad, na hindi kahinaan ang tumanggap ng payo, na walang kahihiyan ang magpahinga. Kinailangan niyang palayain ang kanyang sarili mula sa ideya na ang pamumuno ay nangangahulugan ng pagdadala ng lahat ng mag-isa. At ngayon tinatanong kita, ano ang tungkol sa iyo? Nagpapasan ka ba ng mga pasanin na hindi ipinadala ng Diyos sa iyong mga balikat? Nabuhay ka ba upang pasayahin ang mga inaasahan ng iba? Nalilimutan ang inaasahan ng langit sa iyo? Isinasantabi mo ba ang iyong emosyonal at espiritual na kalusugan para lamang manatiling buo ang iyong schedule at buo ang iyong hitsura? Huminga ng malalim, hayaan ang iyong sarili na harapin ang salitang ito. Kasi binabalaan ka ni Jesus, may isang uri ng pagod na hindi malulutas ng bakasyon lamang sa pagsuko, at may isang uri ng labis na pagkabigla na dumarating lamang kapag nagising ka at sasabihing, "Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito." Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, magkomento ngayon, "Jesus, binibigyan kita ng ganitong timbang." Isulat ito bilang isang pahayag ng pananampalataya, isang palatandaan na kinikilala mo na kailangan mo ng lunas. Huwag kang manahimik. Ang pagkilos na ito ay maaaring maging susi sa isang bagong panahon sa iyong buhay, at kung may kilala kang gumuho sa loob, nagtatago sa likod ng isang imahe ng lakas, ibahagi ang salitang ito. Dahil maraming Moises sa paligid natin, mga taong hinahangaan ng lahat, ngunit nasa bingit ng pagbagsak, at baka gusto ng Diyos na gamitin ka para maging boses ni Jethro sa buhay ng isang tao, ngunit hindi lang iyon, dahil may mga sakit na hindi maipahayag sa mga salita, at mga takot na nagpaparalisa, kahit ang pinakamatapang. At kung ano ang susunod ay magpapakita sa iyo kung paano nakikita ng Diyos ang lakas ng loob, kahit natakot ka lang. Kung ano ang nasa likod ng iyong paralysis ay maaaring magbunyag ng isang layunin na hindi mo naisip. Humanda, kung ano ang susunod ay maaaring magbago ng lahat, para siyang nakulong sa loob ng kanyang sarili, napapaligiran ng hindi nakikitang mga pader na binuo ng mga taon ng pagkabigo, trauma, at kawalan ng kapanatagan. Naroon si Gideon, nakatago, hindi lamang sa kanyang mga kaaway, kundi sa buhay mismo. Halos hindi niya matingnan ang kanyang sarili ng may dignidad. Dahil sa takot ay naging maliit siya, umatras at tumahimik. Ang tagpuan ay ang pisaan ng ubas, isang lugar kung saan niya tapakan ang mga ubas, hindi kung saan minasa ang trigo. Ngunit naroon siya, gumagawa ng trigo ng palihim, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang mabuhay ng walang nakakapansin, isang lalaking tila talunan, na korner, halos walang kabuluhan sa paningin ng iba. Ngunit ito ay sa eksaktong lugar na iyon, sa eksaktong kalagayan ng kahinaan,
kung saan nagpakita ang Diyos. At hindi siya nagpakita ng isang akusasyon, ngunit may isang pahayag na sumisira sa lahat ng lohika. Ang Panginoon ay sumasa iyo, matapang na tao. Hukom 6:12. Matapang? Paano siya magiging matapang kung ang lahat ng tungkol sa kanya ay naglalabas ng takot? Ngunit dito lumalalim ang paghahayag dahil hindi nakikita ng Diyos ang nakikita ng tao. Habang nakita ng lahat si Gideon bilang isang nakatagong duwag, nakita ng Diyos ang isang potensyal na mandirigma at iyon ang hindi naiintindihan ng marami tungkol sa kanilang sariling panloob na mga laban. Binabalaan ka ni Jesus. Ang tinatawag mong duwag ay maaaring ang tunay na mayabong na lupa kung saan bubuuin ng Diyos ang iyong lakas ng loob, hindi tinatanggal ng takot ang iyong pananampalataya. Ang takot ay ang yugto lamang kung saan nahayag ang pananampalataya. Ang problema ay kapag naparalisa ang takot, kapag pinaniwalaan ka nitong tapos na ang kwento mo, kapag nakumbinsi ka nito na hindi ka ipinanganak para sa mga dakilang bagay, kapag kinukumbinsi ka nitong mamuhay ng nakatago, kumikilos ng kaunti hanggat maaari, umaasa ng kaunti hanggat maaari, naniniwala ng kaunti hanggat maaari, at sa mismong puntong ito nakikialam ang Diyos, tulad ng ginawa niya kay Gideon. Ilang beses ka nang nagtago sa likod ng mga dahilan? Hindi ito ang tamang oras. Hindi ako magaling. Mas maganda ang gagawin ng iba kaysa sa akin. Ang lahat ng ito ay umaling-awngaw ng parehong takot na nagpakulong kay Gideon. At ang sakit na dulot nito ay higit pa sa takot. Ito ay nagpapakita ng sarili sa anyo ng pagwawalang kilos, conformism, at pagkabigo sa buhay mismo. Dahil sa kaibuturan mo, alam mo na may mas malaki sa loob mo. May isang pagtawag, isang binhi ng layunin na sumisigaw upang mamukadkad, ngunit ang takot ay sumisira, katahimikan, nakakasira, hanggang sa maniwala ka na hindi mo talaga kaya. At iyon ay isang kasinungalingan, isang malupit na kasinungalingan na ibinubulong ng kalaban, hanggang sa tumigil ka sa pagsubok. Ngunit ang Diyos ay hindi humahanga sa kanilang mga pinagtataguan. Pinapasok niya sila, hahanapin ka nito ng eksakto kung saan sa tingin mo ay walang hahantong. At kapag siya ay pumasok, siya ay hindi dumarating na may paghatol. Siya ay dumarating na may pagkakakilanlan. Tumingin siya sa iyo at tinawag ka sa iyong tunay na pangalan. Hindi sa pangalan na ibinigay sa iyo ng takot, kundi sa pangalan na ipinahayag na ng langit sa iyo. Matapang na lalaki, matapang na babae. Kahit na iba ang sinasabi ng lahat ng nasa loob mo, sa palagay mo ba ay pinipili lamang ng Diyos ang mga nakakaramdam na ng lakas? O inihayag ba niya ang kanyang sarili ng eksakto sa kahinaan upang ipakita na ang kanyang lakas ang nagpapanatili sa atin? Sinubukan pa ring makipagtalo ni Gideon. Sinabi niya na siya ang pinakamaliit sa pinakamaliit na tribo, na wala siyang kapasidad, na siya ay walang sinuman. At marahil ganoon din ang nararamdaman mo. Maliit, walang kaugnayan, walang kakayahan, ngunit ang sagot ng Diyos ay hindi. Kaya mo ito. Sumagot siya, sasamahan kita. Dahil ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang presensya ng Diyos sa gitna ng takot. Ngayon huminto at mag-isip. Ano ang itinigil mong gawin dahil sa takot? Anong mga hakbang ang hindi mo pa nagawa dahil sa tingin mo ay mabibigo ka? Ano ang tinatago mo sa iba at sa iyong sarili na may dahilan na hindi ito para sa iyo? Ang espiritual na paralysis ay isang bilangguan at nais ng Diyos na palayain ka. Ang kanyang pagtawag ay mas malaki kaysa sa iyong mga trauma. Ang misyon niya para sa iyo ay hindi nakansela ng iyong mga pagkakamali o pag-aatubili. Binabalaan ka ni Jesus. Ang takot na pumipigil sa iyo ay hindi nagmumula sa Diyos. Dahil ang espiritong ibinigay niya sa atin ay hindi ng takot, kundi ng kapangyarihan, pagmamahal at balanse. Ang pumipigil sa iyo sa paglalakad ay hindi katotohanan. Ito ay ang salaysay na pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili. Kung ang mensaheng ito ay nagsasabi sa iyong puso, magkomento, tinatawag ako ni Jesus sa aking tunay na pangalan. Ipahayag ito bilang isang gawa ng pananampalataya, pagsira sa maling pagkakakilanlan na ipinataw sa iyo ng takot. Siguro kailangan mong maniwala muli na mayroong isang bagay na marangal, dakila at banal na nakasulat tungkol sa iyong kwento. At ang pananampalatayang ito ay hindi ipinanganak mula sa palakpakan ng tao. Siya ay ipinanganak sa lihim, sa lugar kung saan ka nagtatago ng trigo. Ngunit ang Diyos ay nagpapakita at tinawag ka sa digmaan. At kung sa palagay mo ay may hinahamon sa loob mo ang salitang ito, ibahagi ito sa isang taong paralisado rin sa takot. May mga buhay na naghihintay upang marinig ang katotohanan ito. At kung ang salitang ito ay umaantig sa iyong puso,
Tangkilikin ang video na ito bilang isang gawa ng pananampalataya. Oo, ang isang simpleng pag-click ay maaaring maging instrumento na ginagamit ng Diyos para maabot ang mas maraming tao na nakulong sa takot. Ang iyong like ay hindi lamang isang digital na kilos. Ito ay isang espiritual na hakbang. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, gawin mo na ngayon na parang sinasabing, ayoko nang mamuhay ng nakatago. Gusto kong mabuhay ang aking bokasyon. Dahil ang channel na ito ay isang lugar kung saan kinakaharap ang mga takot at ang mga puso ay nagising sa layunin. Pero simula pa lang ito, dahil may katahimikan na hindi lang katawan, kundi buong kaluluwa. Isang sakit na tumitindi kapag tila kahit ang Diyos ay hindi nakikinig, at ang susunod mong maririnig ay maaaring magbago sa paraan ng iyong pagkaunawa sa katahimikan ng Diyos. Kung ano ang susunod ay sasalungat sa lahat ng sinabi sa iyo tungkol sa paghihintay ng mga sagot. Ihanda ang iyong sarili. Kung ano ang darating ay maaaring ang pinakamahalagang sandali sa iyong pananampalataya. Hinanap niya ang Diyos, ngunit nakatagpo lamang siya ng katahimikan. Taos-puso siyang nagdasal, mapilit siyang sumigaw, nagpakumbaba siya sa harapan ng langit, pero parang walang nangyayari. Si Job ay nalubog sa sakit, at ang dati niyang matatag na kaluluwa ay nanginginig na ngayon sa mga tanong na hindi nasasagot. Nawala sa kanya ang lahat, mga anak, kalusugan, kayamanan, dangal. At sa gitna ng kaguluhang ito, ang pinakamasakit ay hindi lamang kung ano ang nawawala. Ito ay kung ano ang hindi narinig. Dahil kahit anong sigaw ko, parang pipi ang Diyos. Sa Job 23:8-9, siya ay nangumpisal ng may bagbag na puso. Narito, kung ako'y pumunta sa silangan, ito ay wala doon. Kung ako'y pumunta sa kanluran, hindi ko namamalayan. Kung ito'y gumagana sa hilaga, hindi ko nakikita. Ito'y nakatago sa timog at hindi ko nakikita. Para akong napapalibutan ng kawalan. Parang nagsara ang langit, na parang itinago ng Diyos ang kanyang sarili ng eksakto sa sandali ng pinakamalaking pangangailangan. Marahil ito ang pinakamahirap na paghihirap na ipaliwanag. Ang pakiramdam ng sakit at kasabay nito, ang pakiramdam na hindi ka nakikinig sa iyo ng Diyos. Paano tayo patuloy na maniniwala kung tila ang Diyos mismo ay ibinaling ang kanyang mukha sa ibang lugar? Paano ka patuloy na magdarasal kung hindi dumarating ang sagot? Paano ka mananatiling nakatayo kung ang nararamdaman mo ay espiritual na pag-abandona? Binabalaan ka ni Jesus. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan. Siya ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena ng iyong sakit na mas malalim kaysa sa alam mo, ngunit masakit ang katahimikan. Dahil tinuruan tayong umasa ng agarang tugon, isang malinaw na tanda, isang nakikitang himala, at kapag hindi iyon nangyari, magsisimulang humina ang pananampalataya. Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang sumigaw ng mas malakas kaysa sa pag-asa at magsisimula kang magtaka, ako ba ay nag-iisa? Nakalimutan na ba ako ng Diyos? Ang pagdurusa ni Job ay hindi mababaw. Hinarap niya ang uri ng sakit na nag-aalis sa iyo mula sa kung sino ka, yung tipong sakit na nagpabago sa iyo. Binabago pa niya ng paraan ng pagtingin mo sa Diyos. Hindi siya nasisiyahan sa mga nakahandang parirala. Hindi siya tumanggap ng mababaw na paliwanag. Nais kong maunawaan at ito ay napakatao, napakatotoo. Ilang beses mo rin tinanong ang iyong sarili, bakit Diyos? Ilang beses mo nang sinubukang bigyang kahulugan ang katahimikan bilang tugon, kahit na hindi mo alam kung ano ang sinabi nito? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pananahimik ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalang interes, ngunit kapanahunan, na siya ay lubos na nagtitiwala sa iyong puso na mas gusto niyang hubugin ka sa kadiliman upang matuto kang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi katibayan? Mayroong isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaalam sa kwentong ito. Ang Diyos ay higit na naroroon sa katahimikan kaysa sa pananalita. Pinagmasdan niya, dinamdam, sinundan ang bawat luha, bawat halinghing, ngunit siya ay nagtatayo sa Job ng isang istruktura na maaari lamang ipanganak kung walang mga paliwanag. Dahil may mga paghihirap na hindi humihingi ng kasagutan, humihingi sila ng pagbabago, hindi kailangang intindihin ni Job, kailangan niyang hubugin. At baka kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon, gusto mo ng mga sagot, ngunit ang Diyos ay bumubuo ng isang bagay na mas malaki, isang bagong ikaw. Ikaw na nagtitiwala ng hindi nakikita, lumilikha iyon ng hindi hinahawakan, na nagmamahal sa Kanya kahit hindi siya naiintindihan. Sino ang pipiliing manatili kahit na tila malayo ang langit? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay naroroon lamang kapag siya ay tumugon kaagad? O ang kanyang pananahimik ay isang imbitasyon para mas lalo kayong magkalapit?
Ang pananampalataya ay hindi lamang pagtitiwala kapag maayos na ang lahat. Ito ay tungkol sa patuloy na pagtitiwala kapag ang lahat ay tila mali. Ito ay upang magpatuloy sa pagdarasal kapag ang lahat ay tahimik. Nagpatuloy ito sa paglalakad nang ang lahat sa paligid mo ay sumisigaw sa iyo na huminto. Umabot si Job sa punto ng pagnanais na mamatay at iyon ay nagpapakita kung gaano siya kinain ng sakit. Ngunit gayon paman, hindi niya tinalikuran ang kanyang pananampalataya. Nagpumilit siya, tanong niya, sigaw niya, ngunit hindi siya tumigil sa paghahanap. At iyon ang tunay na pananampalataya na hindi nakasalalay sa mga sagot. Pananampalataya na hindi humihingi ng agarang gantimpala. Pananampalataya na nananatili kahit parang gumuho ang lupa. Kung ang salitang ito ay nagsasalita sa iyo, magkomento ngayon, Jesus, kahit sa katahimikan ay nagtitiwala ako. Ipahayag ito bilang isang gawa ng espiritual na pagtutol, isang sigaw ng pananampalataya sa gitna ng kawalan, isang posisyon na sumisira sa mga hadlang ng pagdududa at pinipiling maniwala. Dahil ang katahimikan ng Diyos ay isang proseso. Ngunit ito rin ay isang pangako. Hindi kanya dinala dito para iwan ka. Hindi kanya pinabayaan. Maaaring hindi mo ito nakikita, ngunit nariyan siya. Maaaring hindi mo ito marinig, ngunit siya ay patuloy na nagsasalita. Sa mga detalye, sa maliliit na suporta, sa lakas na hindi mo alam kung saan ito nanggaling. At kapag natapos na ang lahat ng ito, babalikan mo at mapagtatanto mo na ang pananahimik ng Diyos ay hindi isang parusa. Ito ay isang pangangalaga. Mag-ingat na huwag matakpan kung ano ang kanyang nabuo sa iyo. Ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong nakakaranas ng katahimikan ng Diyos dahil ang salitang iyon ay maaaring ang sagot na ipinagdasal ng taong iyon habang lumuluha. At tandaan, kapag ang langit ay tila tahimik, iyon ay kapag ang espiritu ay nagsasalita ng malakas, ngunit hindi lang iyon dahil may isang sandali na ang kaluluwa ay umabot sa kanyang hangganan kung saan hindi na takot o katahimikan ang masakit, kundi ang pagod sa simpleng umiiral. Kung ano ang susunod ay makakaantig sa ugat ng iyong pinakamalalim na pagkahapo. Humanda ka dahil ang maririnig mo ngayon ay makapagpapabago sa lahat ng tila patay sa loob mo. Ano ang susunod? Maaaring ang paghihikayat na lubhang kailangan ng iyong kaluluwa. Parang hindi sapat ang lahat ng hangin sa mundo. Para bang ang katawan ay buhay, ngunit ang kaluluwa ay kinakaladkad. Si Elias ang propetang lumaban sa mga hari na nakakita ng apoy na bumaba mula sa langit ay nakatayo ngayon sa ilalim ng isang simpleng palumpong na nagnanais na mamatay. Ang isang taong may mga pangako na ginamit ng Diyos sa isang supernatural na paraan ay nasa punto na ngayon kung saan hindi na niya nakita ang punto sa pagpapatuloy at doon nag-iisa, nanlulumo, walang lakas na tumakas man lang na sinabi niya, "Tama na o Panginoon, ngayon kunin mo ang aking buhay." 1 Hari 19:4. Mga salita na hindi nagmula sa isang lugar ng kawalang paniwala, ngunit sa halip ay pagkahapo, hindi tumigil si Elias sa paniniwala sa Diyos. Napagod lang siya sa pakikipaglaban, mahal pa rin niya ang Panginoon, ngunit pagod na pagod ang kanyang kaluluwa at malalim itong nagsasalita sa libu-libong tao ngayon na naniniwala pa rin, sumasamba pa rin, nagsisimba pa rin, naglilingkod pa rin, ngunit tahimik na sumisigaw, "Diyos, hindi ko na kaya." Binabalaan ka ni Jesus. Ang espiritual na pagkahapo ay isang katotohanan na hindi pinipili ang mga mukha. Maaabot nito kahit ang pinakapinahiran, ang pinakaginagamit, ang pinakatapat. Dahil ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang iyong ginagawa para sa Diyos. Ito ay tungkol sa kung paano ang iyong kaluluwa ay nasa gitna ng lahat ng ito. Nanalo si Elias sa mga panlabas na labanan, ngunit natalo siya sa panloob na digmaan at marahil iyon ang iyong katotohanan. Sa labas panalo ka, sa labas nakangiti ka, ngunit sa loob, kinakaladkad mo ang iyong mga paa at walang nakakaalam. Dahil natutunan nilang humanga sa iyo para sa iyong lakas, hindi para sa iyong kahinaan. Dahil inilagay ka nila sa isang pedestal na nangangailangan ng tiyaga, kapangyarihan, autoridad. Ngunit nakakalimutan nila na, bago maging isang propeta, ang isa ay tao at ang mga tao ay napapagod. Nakarating na ba kayo sa lugar na ito? Ang lugar kung saan ang pagod ay hindi lamang pisikal. Ito ay mental, ito ay espiritual, ito ay existential, kung saan ang bawat araw ay nagsisimula sa isang hindi nakikitang bigat sa iyong mga balikat. Kung saan masakit ngayon ang mga pangakong nag-udyok sa'yo dahil parang ang layo, kung saan sinusubukan mong manalangin,
ngunit ang iyong boses ay pumutok. Kung saan gusto mong tumakas, ngunit wala kang lakas upang gawin ang unang hakbang. Kung saan mo gustong matulog at hindi na lang magising. At pagkatapos ay dumating ang kahihiyan. Sapagkat paano ito madarama ng isang may pananampalataya? Paano maiisip ng isang nangangaral, kumakanta, at naglilingkod na sumuko? At doon mismo pumapasok ang biyaya ng Diyos. Dahil hindi siya natatakot sa iyong pagod. Hindi kanya sinisisi kung napagod ka. Papalapit na. Ang Diyos ay hindi lumapit kay Elias na may mga pagsaway. Hindi niya sinabi, "Nasaan ang iyong pananampalataya, propeta?" Nagpadala siya ng anghel. Isang taong humipo kay Elias nang magiliw at nagsabi, "Bumangon ka at kumain." Dahil alam ng Diyos na minsan hindi mo na kailangan ng isa pang salita. Kailangan mo ng pansin. Kailangan niya ng mainit na tinapay at pahinga. Kailangan nito ng hawakan na nagsasabing, "Nandito pa rin ako." Ang pagod na kaluluwa ay kailangang tratuhin ng may kabaitan at alam ito ng Diyos. Hindi ito nangangailangan ng puwersa sa iyong bahagi. Kapag ikaw ay nasa lupa, pinakain ka niya, ibalik mo, nagbibigay ito sa iyo ng oras. At pagkatapos, nang may pagmamahal, tinawag ka niya pabalik sa landas. Ang iyong pagkahapo ay talagang isang kawalan ng pananampalataya o kailangan mo ng kagalingan mula sa labis na karga na hindi kailanman sinabi sa iyo ng Diyos na dalhin. Dahil minsan ang nakakapagod sa atin ay hindi ang mga pag-atake ng kalaban, kundi ang mga panggigipit na tayo mismo ang nagpapaatang sa ating mga balikat. Ang singil upang maging perpekto, ang pressure na huwag magkamali, ang pag-asa na laging maayos, at lahat ng ito ay magdadala sa iyo sa limitasyon. Hanggang sa araw na ikaw, tulad ni Elias, ay tumayo sa ilalim ng puno ng enebro at sabihin, "Wala na." Ngunit hindi tinatanggap ng Diyos ang wakas na idineklara mo. Dahil sa sakit, isinulat niya muli ang kasaysayan. Dinadalaw ka niya sa sandali ng pagsuko at nagtatanim ng bagong simula doon. Sinasabi niya sa iyo, hindi pa tapos ang paglalakbay, pero bago ka magpatuloy kailangan mong maibalik. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, magkomento ngayon, "Jesus, i-renew mo ang aking kaluluwa." Isulat ito bilang isang taos-pusong pag-iyak. Parang tahimik na sigaw ng taong ayaw sumuko, pero kailangan hawakan. Ang komentong ito ay maaaring ang unang hakbang sa iyong pagpapanumbalik. Maaaring ito ang paraan na buksan mo ang iyong puso para sabihing, "Panginoon, hindi ako magaling, ngunit naniniwala pa rin ako." At kung may kakilala kang pagod na pagod, ibahagi ang salitang ito. Maaaring ito na ang nakalahad na kamay na hinihintay ng taong iyon, nang hindi man lang sinasabi. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, i-click ang like ngayon bilang isang paglukso ng pananampalataya. Ang iyong gusto ay maaaring maging instrumento na ginamit ng Diyos upang ang salitang ito ay makarating sa iba pang mga pagod na kaluluwa na malapit ng sumuko. Ito ay higit pa sa isang pag-click. Ito ay isang espiritual na kilos. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel na ito, gawin ito na para bang sinasabing, "Ayoko nang maglakad mag-isa. Gusto kong maging bahagi ng isang paglalakbay sa pagpapagaling." Dito, ang bawat video ay isang hakbang patungo sa pagpapanumbalik. Hindi lamang nilalaman. Ang mga ito ay nakatagpo ng katotohanan na nagpapalaya. Ngunit maghintay, ang susunod na mangyayari ay hahamon sa lahat ng iyong pinaniniwalaan. Dahil mayroong isang bilangguan na mas mapanganib kaysa sa anumang pisikal na selda, ito ay ang bilangguan ng pinabilis na pag-iisip, ng mga kaisipang hindi tumitigil, ang insomnia na hindi nagpapatawad. At ang makikita mo sa ibaba ay ang espiritual na susi sa pagtakas sa siklong ito na nakakulong sa iyo sa katahimikan. Humanda, kung ano ang darating ay maaaring kung ano mismo ang kailangan mo para sa iyong emosyonal na pagpapalaya. May lalaking tumakbo palayo, hindi ng mga sundalo, hindi ng mga armadong kaaway, kundi ng mga pag-iisip. Si David ay tumatakas, ngunit hindi lamang si Saul ang humahabol sa kanya. Ito ay ang kanyang sariling isip, karera, hindi mapakali, walang kapayapaan. Ang dating isang matagumpay na mandirigma ay isa na ngayong pagod na takas, sinusubukang makaligtas sa kaguluhan sa labas at, higit sa lahat, sa kaguluhan sa loob. Isipin ang pagtulog sa mga kuweba, napapaligiran ng kawalan ng katiyakan, naririnig ang tunog ng panganib sa bawat hakbang, habang ang mga kaisipan ay bumubulong ng pagkatalo sa katahimikan ng gabi. Ito ang tagpuan ng awit throne, at sa gitna ng lahat ng ito, sumulat siya ng isang bagay na tila salungat sa kanyang paligid. Ako ay nakahiga at natutulog na payapa,
sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagpapabuhay sa akin sa kaligtasan. Awit 3:14. Paanong ang isang tumatakas, hinahabol, pinipilit mula sa lahat ng panig, ay makatulog ng payapa? Ito ang tanong na dapat itanong ng marami sa kanilang sarili ngayon dahil siguro ganyan ka rin. Hindi physically fleeing, but with your mind trapped in spirals of thoughts that don't stop. Nakahiga ka, ngunit hindi ka nagpapahinga. Ang katawan ay gustong matulog, ngunit ang isip ay patuloy na tumatakbo. Mga saloobin ng pagkakasala, takot, pagkabalisa, hinaharap, nakaraan, lahat ng sabay-sabay, at gumising ka na mas pagod kaysa sa pagtulog mo. Binabalaan ka ni Jesus. Ang nagnanakaw sa iyo ng pahinga ay hindi lamang insomnia. Ito ay isang uri ng espiritual na bilangguan na nagpapakilala sa sarili bilang pag-aalala, ngunit sa katunayan ay isang mekanismo ng kaaway upang pahinain ang iyong kaluluwa. Ang karera ng pag-iisip ay isa sa pinakabanayad na sandata ng kalaban. Dahil hindi ito sumisigaw, ngunit napuputol, hindi ito pumapatay ng sabay-sabay, ngunit dahan-dahan itong lumalamon. At niluluwalhati ito ng lipunan ngayon. Sinasabi nila na ang labis na pag-iisip ay tanda ng katalinuhan. Normal ang pag-aalala na yon. Ang pagtulog ng kaunti ay isang birtud, pero hindi pala daising nita alipin. Pangaalipin ng kaluluwa, bilangguan ng espiritu. Hindi ka nilikha para mamuhay, kasama ang iyong isip sa digmaan. Nilikha ka upang magpahinga sa Diyos. At kung ito ay tila imposible ngayon, ito ay dahil mayroong isang spiritual na bloke na kailangang sirain, at iyon ay nangyayari lamang sa katotohanan. Naunawaan ito ni David, alam niya na ang kanyang mga kaaway ay totoo, ngunit alam din niya na ang kanyang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa kanyang mga kalagayan, kundi sa Diyos. Kaya naman nagdasal siya, kaya naman nagustuhan niya ito. Kahit sa kalagitnaan ng kanyang paglipad, sumulat siya ng mga salmo dahil doon, sa kanlungan ng presensya, kung saan ang kanyang isip ay nakatagpo ng katahimikan. Hindi na pagtagumpayan ni David ang pagkabalisa sa pamamagitan ng mga distractions, entertainment, o techniques. Nanalo siya sa pagsamba, sa paghahatid ng may kumpiyansa. Walang tiyak na lunas para sa tumatakbong pag-iisip sa labas ng presensya ng Diyos. Maaari mong subukan ang 1,000 mga diskarte, ngunit mayroon lamang isang lugar kung saan ang kaluluwa ay nakatagpo ng kapahingahan, sa paanan ni Jesus. Ngayon pagnilayan, paano kung ang pananampalatayang gusto mo ay hindi ang nagpapagalaw ng mga bundok, kundi ang nagtatagal sa paglipas ng panahon? Maraming tao ang nagsasabi na ang naghihintay ay laging nakakamit. Pero yun lang ba talaga? O umabot lamang ito sa mga natututong maghintay sa tamang daan, na ang kanilang mga puso ay nakatungo sa langit at hindi sa orasan? Kung ang mensaheng ito ay talaga bang iniisip mo na ang pagkapagod sa pag-iisip na iyong nararamdaman ay mula lamang sa nakagawiang o may espiritual na pang-aapi sa likod nito na sinusubukang pigilan ka sa tunay na kapahingahan? Ilang gabi ka nang gising sa pagsisikap na lutasin kung ano ang tanging Diyos lamang ang makakalutas. Ilang araw mo naramdaman na hindi mo na kaya at ilang beses mo nang sinubukang itago ito sa iba, nagkukunwaring lakas kung ang kailangan mo lang ay kapayapaan. Tunay na kapayapaan, hindi kung ano ang inaalok ng mundo, ngunit ang kapayapaang lampas sa lahat ng pangunawa, ang kapayapaang nagmumula sa pagtitiwala, kahit na ang lahat ay tila wala sa kontrol. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo, magkomento ngayon, Jesus, kalmado ang aking isipan. Isulat ito bilang isang taos-pusong kahilingan, isang nakatype na pangungusap, isang gawa ng pananampalataya sa gitna ng kalituhan. At kung may kakilala ka na nabubuhay na may tormented na pag-iisip, ibahagi ang mensaheng ito dahil siguro ang salitang iyon ang kailangang marinig ng taong iyon bago sila tumigil sa paghahanap ng kapayapaan. At oo, may lunas, may pahinga, may ginhawa. Ngunit hindi ito sa kung ano ang iniaalok ng mundo, ito ay kay Jesus. Siya ang prinsipe ng kapayapaan, at kung siya ang mamamahala sa iyong buhay, ang iyong isip ay makapagpahinga. Ngunit hindi lang yon, dahil may mas malalim pa kaysa sa pagkapagod sa isip. Ito ay ang pakiramdam ng kawalang halaga na lumitaw kapag nagsimula kang maniwala na ang pagiging mahina ay kahihiyan. Ang susunod mong maririnig ay maaaring pabulaanan, ang isang kasinungalingan na nagkulong sa iyo sa loob ng maraming taon. Ihanda ang iyong sarili. Kung ano ang darating ay maghahayag sa iyo ng isang makapangyarihang espiritual na lihim tungkol sa lugar kung saan ipinakikita ng Diyos ang kanyang lakas.
Tumingin siya sa langit, hindi nang may pagmamalaki, kundi nang may kahinaan, hindi sa galit, kundi sa pagpapakumbaba. Ang panalangin ipinagdasal ni Pablo ay hindi tungkol sa mga tagumpay, mga estratehiya ng misyonero o karunungan sa teolohiya. Ito ay isang simpleng sigaw. Panginoon, kunin mo ito sa akin. Hindi niya sinabi ng eksakto kung ano iyon, ngunit ang tinatawag sa text na tinik sa laman ay nasaktan siya. At 3 beses siyang nanalangin, 3 beses, nang may tindi, nang may pananampalataya, nang may pananalig. Ngunit ang tugon ay hindi ko inaasahan. Hindi inalis ng Diyos ang tinik. Sinabi niya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. 2 Korinto 12:9. Maaari mo bang isipin ito? Ang parehong Diyos na naghati sa dagat para kay Moses, na nagwasak ng mga pader para kay Joshua, na nagpagaling ng mga may sakit kasama ni Jesus, ngayon ay nagsabi ng hindi kay Paul, hindi dahil sa hindi niya ito mahal, kundi dahil may mas malalim na layunin ang pagpaparamdam sa kanya ng ganoon. Isang aral na magpapabago hindi lamang sa apostol, kundi sa lahat ng mga taong balang araw ay mahihina at hindi sapat. Ilang beses mo nang hiniling sa Diyos na tanggalin kung ano ang nagpapaliit sa iyo. Maaaring ito ay isang masakit na alaala, isang insecurity na kasama mo mula noong ikaw ay bata, isang emosyonal na limitasyon, o kahit isang trauma na walang nakakaalam. At marahil, tulad ni Paul, nanalangin ka ng higit sa 1 beses. Baka nagdadasal pa siya, at ang gusto lang niya ay maging normal, maging malakas, maging katulad ng iba. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang kahinaang iyon na gusto mong itago ay, sa katotohanan, ang yugto kung saan gustong ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Binabalaan ka ni Jesus. Ang tinatawag ng mundo na kahinaan, ang tawag ng langit ay pagkakataon. Ang kahihiyan na nararamdaman mo ay maaaring ang susi sa isang supernatural na pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Ang ating henerasyon ay tinuruan na idolo ang lakas. Ang lakas ng katawan, ng isip, ng pananalita. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay patuloy na pinipilit na magmukhang hindi magagapi. Ang pagpapakita ng kahinaan ay halos isang kasalanang panlipunan, ngunit sa Biblia, ang kaharian ay kabaligtaran. Ang huli ay nauuna, ang mahihina ay ang malalakas, ang mga bali ay ang pinagaling. Ibig sabihin, kung mahina ang pakiramdam mo ngayon, wala itong dapat ikahiya. Ito ay isang imbitasyon, isang paanyaya na tuklasin ang isang uri ng lakas na hindi nauunawaan ng mundo. Ang lakas na nagmumula sa pag-alam na, kahit na hindi mo namamalayan, patuloy na pinapanatili ng Diyos ang bawat detalye ng iyong buhay. At narito ang isang paghahayag na kakaunti ang nakakaunawa. Marami sa mga nagbibigay inspirasyon sa iyo, sa espiritual ngayon, ay nakarating lamang sa kinaroroonan nila dahil natutunan nilang yakapin ang kanilang mga kahinaan sa harap ng Diyos. Umiyak sila, nabigo, nahulog, at naisipang sumuko. Ngunit sa mga sandaling ito, at hindi sa mga kaluwalhatian, kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinakita ng may higit na tindi. Hindi malaki si Paul dahil malakas siya. Ito ay mahusay dahil nakilala niya ang kanyang dependency. At ikaw, ang bigat ba ng nararamdaman mo ngayon ay nagmumula sa mga pasanin na hindi kailanman hiniling sa iyo ni Jesus na pasanin? Sa tingin mo ba ang pagtatago ng iyong sakit ay isang tanda ng pananampalataya? O ang tunay na pananampalataya ay naglalagay ng iyong mga sugat sa harap ng Diyos at nagtitiwala na magagawa niya ang isang bagay na maluwalhati mula sa kanila? Maraming nagsasabing, ipakita lamang ang iyong makakaya, huwag magpakita ng kahinaan. Ngunit si Jesus ay hindi natatakot sa iyong kahinaan. Hindi siya nasaktan sa iyong mga pagdududa, hindi siya lumalayo kapag bumagsak ka. Sa katunayan, tiyak na sa puntong ito, kapag naramdaman mong narating mo na ang wakas, na siya ay mas malapit na, sapagkat doon, kapag ang iyong mga mapagkukunan ay huminto, na ang kanyang biyaya ay malinaw na nahahayag. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo, magkomento ngayon, si Jesus ang aking lakas. Ipahayag ito hindi bilang isang taong nagpapanggap na mabuti, ngunit bilang isang taong handang gumaling ng totoo. Ang iyong komento ay isang gawa ng pananampalataya, isang espiritual na marka na nagsasabing, pinipili ko ang biyaya, at kung may kakilala kang nagtatago ng sakit, dahil nahihiya silang magmukhang mahina, ibahagi ang mensaheng ito sa kanila. Maaring sa pamamagitan ng iyong saloobin, ang kanyang himala ay nagsimulang mangyari. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, i-click ang like ngayon.
Ito ay hindi lamang isang pindutan. Ito ay isang espiritual na gawain, isang kilos ng pananampalataya na nagsasabing, ang salitang ito ay kailangang maabot sa iba. Ang iyong like ay maaaring ang link sa pagitan ng mensaheng ito at ng isang hakbang na lang mula sa pagsuko. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin mo na ngayon na parang nagpasya kang, gusto kong lumakad palapit kay Jesus. Ito ay hindi lamang isang pahina. Ito ay isang healing community. Isang lugar kung saan, kahit na ang mahihina at narito ang pinakakahangahangang bahagi ng paglalakbay na ito. Dahil mayroong isang sakit na tahimik na nakakasira kahit na ang pinakamalakas. Nakatagong pagkakasala. Ang susunod na blog ay magpapakita sa iyo kung ano ang halos walang nakakaalam sa kwento ng isang taong itinanggi si Jesus at naibalik pa rin. Humanda ka dahil ang natuklasan mo ay maaaring magbago ng lahat ng iyong naiintindihan tungkol sa pagsisisi at pagtanggap. Si Pedro ay nanumpa. Sa nanginginig na mga kamay at mga mata na puno ng determinasyon, nangako siya, kahit iwanan ka ng lahat, hinding-hindi kita iiwan. At sa sandaling iyon, marahil ay naniwala siya sa bawat salita, ngunit hindi mahirap mangako kapag hindi pa nagsisimula ang apoy. Ang tunay na pagsubok ng kaluluwa ay dumarating hindi sa mga sandali ng espiritual na euphoria, ngunit sa katahimikan ng maagang umaga, kapag ang takot ay nanaig, kapag ang mundo ay nagsimulang gumuho, at ang tanging natitira ay ang kahinaan na sinusubukan nating itago kahit sa ating sarili. Si Pedro, ang siya ring lumakad sa ibabaw ng tubig, ang siya ring nakakita kay Jesus na nagbagong anyo, ay nakaharap ngayon sa apoy at isang simpleng tanong ang bumasag sa kanya. Hindi ka ba isa sa kanila? Not once, not twice, pero 3 beses niyang itinanggi, 3 beses. Hanggang sa tumilaok ang manok at matagpuan siya ng mga mata ni Jesus at hindi niya kayang pigilan. Sinasabi ng Biblia na siya ay nanginis ng may kapaitan. Lucas 22:62. Ngunit ano ang isiniwalat ng pag-iyak na ito? Nanghihinayang ba? Ligtas, ito ba ay kahihiyan? Malamang. Ngunit ito rin ang sakit ng mga taong naniniwala na sila ay lumampas na mula sa isang taong nag-isip. Pagkatapos nito ay wala nang babalikan. Alam ng sinumang nakaranas nito. Ang bigat ng pagkakasala ay hindi lamang tungkol sa ginawa natin, kundi tungkol sa pinaniniwalaan nating nagpabago sa atin. Iyan ay kapag nagsimula kang isipin na ang iyong pagkakamali ay hindi lamang isang nakahiwalay na gawa, ngunit isang muling pagtukoy kung sino ka, na ngayon, dahil sa kabiguan mo, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos, sa mga pangakong narinig mo, sa plano niya para sa iyo. At doon mismo binabalaan ka ni Jesus. Maaaring malaki ang iyong kasalanan, ngunit higit ang pagmamahal niya sa iyo. Ang nakatagong pagkakasala ay isa sa mga pinakatahimik na pagkabalisa na umiiral. Kasi sa labas parang normal lang ang lahat. Ngumiti ka, kumakanta ka, dumalo ka sa mga serbisyo. Ngunit sa loob ay may nakasara. Isang bahagi ng kaluluwa na sumisigaw. Hindi na kayo pareho. At marahil ay naisip mo na, humingi na ako ng tawad. Ngunit marumi pa rin ang pakiramdam ko. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagkakasala na nagpapatuloy ay madalas na hindi dahil sa kung ano ang iniisip ng Diyos sa iyo, ngunit dahil sa kung ano ang hindi mo mapapatawad tungkol sa iyong sarili? Pinatawad ka na ng Diyos, pero kinukondena mo pa rin ang sarili mo. At ito ay nagpapanatili sa iyo na natigil, malamig sa espiritual, natatakot na sumuko muli. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamaganda sa kwentong ito? Hindi naghanap si Jesus ng ibang alagad na kahalili ni Pedro. Hindi niya isinasantabi si Pedro sa kabaligtaran. Siya ay muling nabuhay at nagsisikap na hanapin ito. Sa dalampasigan, pagkatapos ng isang gabing walang bungang pangingisda, nagpakita si Jesus at tinawag niya itong malapit. 3 beses niyang tinanong, Pedro, mahal mo ba ako? Isang tanong sa bawat pagtanggi, isang pagkakataon na magsimula muli sa bawat pagkakamali. Ang parehong Jesus na nakakita kay Pedro ay bumagsak ngayon ay nag-aanyaya sa kanya na bumangon at hindi lamang iyan. Tinatawag kanya upang magpastol. Ibinabalik nito sa iyo ang iyong layunin. Duway hindi lamang pagpapatawad, duway pagpapanumbalik. Naniwala ka ba sa kasinungalingan na kinansela ng iyong pagkakamali ang iyong tawag? Ikaw ba ay nagtatago sa espiritual, tulad ni Pedro, na nagsisikap na bumalik sa iyong dating buhay, na parang hindi ka na karapat-dapat na gamitin ng Diyos? Ito ang panahon upang tumingin sa mga mata ni Jesus, tulad ng ginawa ni Pedro, at mapagtanto na hindi sila napuno ng paratang. Ngunit may habag, ang iyong mga luha ay maaaring mapait,
ngunit ang bagong simula ay magiging matamis. Ang naranasan ni Pedro ay ang lubhang kailangang maranasan ng marami sa atin. Ang katiyakan na hindi tayo tinanggihan, ngunit handa. Kung ang mensaheng ito ay nagsasabi sa iyong puso, magkomento ngayon, ibinalik ako ni Jesus. Isulat ito bilang isang espiritual na pahayag. Marahil ay nagdadala ka ng pagkakasala sa loob ng maraming taon na ngayon ay napatawad na. Oras na para palayain ito. At kung may kakilala kang nabubuhay sa ilalim ng bigat ng pagkondena sa sarili, ipadala sa kanila ang video na ito. Ito ay maaaring eksaktong hininga ng pag-asa na kailangan ng kaluluwang ito upang huminga muli. At huwag kalimutan, ang susunod na bloke ay magpapakita sa iyo ng isang bagay na iniiwasan ng marami na harapin. Ang kawalan na kahit na mga pagpapala ay hindi kayang punan. Dahil minsan, kahit na bukas ang mga pinto, ang mga himala na nangyayari at ang pang-araw-araw na probisyon, ang kaluluwa ay may kulang pa rin. Paano kung sabihin ko sa iyo na may espiritual na dahilan sa likod nito na halos walang pinag-uusapan? Ihanda ang inyong sarili dahil ang inyong naririnig ngayon ay maaaring magbunyag ng isang nakatagong butas sa loob ng maraming puso. Nasa kay Solomon ang lahat, kapangyarihan, karunungan, hindi mabilang na kayamanan, kababaihan, katayuan, paggalang. Ang mundo sa kanyang paanan at isang trono sa ilalim niya, ngunit ang ilang mga salita mula sa kanya ay sapat na upang mabuksan ang isang kalaliman na hindi kayang takpan ng kahit na ginto. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Ecclesiastes 1:2. Tulad ng isang eko na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa, ang pariralang ito ay nagpapakita ng isang bagay na nararamdaman ng marami sa atin. Ngunit kakaunti ang may lakas ng loob na aminin. Ilang beses nang ibinigay sa iyo ng buhay ang kawalan na kahit na mga pagpapala ay hindi kayang punan. Naramdaman mo ang tahimik na discomfort, ang kakulangan na walang pangalan. Ito ay isang walang laman na hindi maaaring punan ng pamilya, o mga tagumpay, o ministeryo, o pagkilala. Nabuhay ito ni Solomon, at marahil ay nararanasan mo rin ito. Ngunit nahihiya kang sabihin ito ng malakas. Ito ay isang nakalilitong uri ng sakit dahil lumilitaw ito sa gitna ng mga tagumpay. Ito ay kapag ang lahat ay tila nasa kanyang lugar, ngunit ang kaluluwa ay dumadaing, hindi dahil sa kawalan ng utang na loob, kundi dahil sa kaibuturan ng puso, ay may disconnection sa pagitan ng kung ano ang nasa ating mga kamay at kung ano ang nawawala sa ating mga puso. Ito ay ang paghihirap ng mga may mga pagpapala, ngunit nawala ng layunin. Sinaliksik ni Solomon ang maraming landas. Nag-asawa siya ng mga dayuhang babae, nagtayo ng mga altar para sa mga paganong Diyos, at inilayo ang kanyang puso sa Panginoon. At kahit na siya ay may higit sa average na karunungan, nahulog siya sa ilusyon na marami pa rin ang nahuhulog sa ngayon, na ang katuparan ay nagmumula sa akumulasyon, na kung mas marami ako, mas matutupad ako. Pero binabalaan ka ni Jesus. Hindi kung ano ang mayroon ka ang nakakalunas sa kawalan, ngunit kung gaano ka sumuko sa tunay na kahulugan ng buhay. Ang kahungkagan ng kaluluwa ay hindi ang kawalan ng mga bagay. Ito ay ang kawalan ng direksyon. Posibleng mapaligiran ng lahat at pakiramdam na nag-iisa pa rin. Sa makatuwid, ang Ecclesiastes ay hindi lamang isang pilosopiko na aklat. Ito ay isang salamin. Sumigaw sa henerasyong ipinagpalit ang layunin para sa pagganap, pagpapalagayang loob para sa abalang schedule, presensya para sa produksyon. Hindi ba naging distraction ang tinatawag mong blessing? Ito ba ay kahungkagan na nararamdaman mo dahil pinapakain mo ang lahat maliban sa espiritu? Nakatagpo lamang ng ginhawa si Solomon kapag bumalik siya sa kanyang kakanyahan. Sa dulo ng aklat, pagkatapos na isalaysay ang lahat ng kanyang mga karanasan, nagtapos siya. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang tungkulin ng bawat tao. Ecclesiastes 12:1-13. Parang sinasabing, naghanap ako ng kahulugan sa lahat ng bagay, at ngayon alam ko na kung saan ito palagi. Ilang beses mo nang sinubukang punan ng kawalan na iyon ng mga relasyon, sa mga proyekto, sa mga gusto, sa pagtanggap. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang lahat ng ito ay maaaring maging mas walang laman? Sapagkat ang kaluluwa ay makakatagpo lamang ng kapayapaan kapag ito ay nagpapahinga sa lugar kung saan ito nanggaling. Ang puso ng Diyos. Ang sakit ni Solomon ay ang sakit ng mga lumayo, hindi sa pisikal, kundi sa espiritual. Sa mga umaawit pa rin ng mga papuri, ngunit hindi na nararamdaman ang presensya. Sa mga nangangaral pa rin,
ngunit hindi na nakadarama ng pagiging pastol. Sa mga nasanay na sa paggalaw, ngunit hindi natutong magpahinga. Naranasan mo na bang ganito? Kung ang salitang ito ay humarap sa iyo, magkomento ngayon. Jesus, punan mo ang aking kawalan. Huwag lamang magkomento. Sabihin ito bilang isang pangungusap, sapagkat ang walang laman na iyon ay hindi mapupuno ng isang bagong bagay. Ngunit sa kung ano ang palaging walang hanggan, at kung nagising ka ng mensaheng ito, ibahagi ito. Dahil baka may sumuko na, iniisip na ang kawalan ay tanda ng kabiguan, ngunit maaaring ito ang pinakamalalim na tawag ng Diyos na muling magkaisa sa esensya. At narito ang pinakakahangahangang bahagi ng kwentong ito. Si Solomon ay mayroon ng lahat, ngunit sa huli ay naunawaan niya na kung wala ang Diyos ay wala siyang anuman. Ngayon isipin, ano ang mangyayari kung tatakbo ka pagkatapos ng isang bagay na kapag nakamit mo ito, hindi ka pa rin masisiyahan? Ang mga susunod na mangyayari ay magpapaharap sa iyo ng pinakamalupit na kalungkutan sa lahat. Yaong sa isang taong nakadarama na walang nakakaintindi sa kanila, kahit sa loob ng simbahan. Ngunit teka, ang susunod na mangyayari ay sasalungat sa lahat ng iyong pinaniniwalaan. Nilakad ni Jeremias ang mga lansangan ng Jerusalem na nabibigatan ang kanyang mga balikat, hindi ng pisikal na pasanin, kundi ng mga salitang hindi naririnig. Isang nag-iisang propeta sa gitna ng matitigas na mga tao, hindi lamang niya isinagawa ang misyon na ipahayag ang katotohanan, ngunit tiniis din niya ang sakit na hindi maintindihan ng sinuman. Habang ang lahat ay nagsasaya sa mga pista opisyal at hindi pinapansin ang paparating na paghuhukom, naramdaman ni Jeremias na siya ay sumisigaw sa isang disyerto. Kailanman ay hindi ako naupo sa gitna ng mga nagsasaya, ni ako'y nagalak. Sa pamamagitan ng iyong kamay ay nakaupo akong mag-isa. Jeremias 20:17. Ito ay hindi lamang isang paglalarawan ng paghihiwalay. Ito ay isang larawan ng nagdadalamhating kaluluwa ng mga naglilingkod sa Diyos, ngunit lubos na nag-iisa. Naranasan mo na bang ganito? Nagkaroon ka na ba ng impresyon na kahit anong pilit mong ipaliwanag, walang nakakaintindi sa iyo? Na ang sakit mo ay hindi nababagay sa mga salita, at kapag sinubukan mong ibahagi ito, ay parang walang nakikinig sa iyo ng puso mo? Si Jeremias ay tinawag upang maging isang tinig kapag walang gustong makinig. Nakatayo ng mas gusto ng lahat na lumuhod sa harap ng mga idolo, ang kanyang sakit ay hindi lamang mula sa pagtanggi ng tao, ngunit mula sa pagdadala ng isang espiritual na bigat na hinamak ng mundo sa paligid niya. Ilan ngayon ang nakakaranas din ng malalim na katahimikan sa loob ng kaluluwa? Nakangiti siya sa labas pero sumisigaw sa loob. Ang mga luha ay nagkukunwari bilang pagiging produktibo, sakit na nakatago sa likod ng maayos na mga ministeryo. Binabalaan ka ni Jesus. Maraming beses, ang kawalan ng hindi maintindihan ay dumarating kapag ikaw ay eksaktong nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Oo, posibleng maging masunurin at pakiramdam na nag-iisa. Ang pagkakamaling itinuro nila sa iyo ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay laging nagdudulot ng kapayapaan, palakpakan, at kagyat na yakap. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang kalungkutan ni Jeremiah ay eksaktong palatandaan na siya ay nasa tamang landas? Ang kanyang sakit ay hindi isang sintomas ng paglihis. Ito ay isang pagsubok ng katapatan. Ang pagdurusa mo ba ngayon ay kawalan ng pananampalataya? O patunay na talagang sinusunod mo ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos? Ang kalungkutan ni Jeremias ay nagpapakita ng isang masakit, ngunit mapagpalayang katotohanan. Hindi lahat ay mauunawaan ka, hindi lahat ay tatanggapin ka, at ang landas ng bukasyon ay hindi palaging magiging komportable. Ngunit nakikita ng Diyos, nakikinig ang Diyos. Hindi ka binabaliwala ng Diyos, at matulad ng ginawa niya para kay Jeremias, itinataguyod ka niya kapag walang ibang makakaya. Sa gitna ng napakaraming hindi pagkakaunawaan, hindi pinabayaan si Jeremiah. Ang Panginoon mismo ay nagsabi, "Kung ikaw ay babalik, aking isasauli ka, ikaw ay nasa harap ko." Jeremias 15:19. Ang pagpapanumbalik ay hindi nagmula sa iba. Ito ay nagmula sa presensya ng Diyos. Kailangang tandaan ni Jeremias na ang kanyang halaga ay hindi sa pagtanggap ng mga tao, kundi sa katapatan sa Diyos. At ikaw, hinahangad mo bang maunawaan ng mga tao o manatiling matatag sa harap ng Diyos? Mayroong tiyak na pagpapahid para sa mga taong nahaharap sa sakit ng katahimikan, nang hindi iniiwan ang kanilang misyon, at ang pagpapahid na ito ay may kasamang ginhawa. Kung ang mensaheng ito ay nagsasabi sa iyong puso, magkomento ngayon, "Naiintindihan ako ni Jesus." Dahil ito ay totoo,
Kapag walang ibang nakakaunawa sa lalim ng iyong kaluluwa, naiintindihan niya, lagi niyang iniintindi. Mula sa sinapupunan, dahil bago ang unang oo, alam niya kung ano ang nararamdaman mo at nananatili sa iyo kahit na walang ibang naglalakad sa tabi mo. Ang pakiramdam ng paghihiwalay na ito ay maaaring magpahina sa iyo o maglalapit sa iyo sa mga taong hindi ka iniwan. Kailangang matutunan ni Jeremiah na hanapin sa Diyos ang ligtas na espasyo na hindi niya mahahanap sa iba. At ikaw, magpapatuloy ka ba sa pagpipilit na unawain ka ng mga hindi nakakarinig sa iyo ng kanilang espiritu? O ipagpapahinga mo ba ang iyong kaluluwa sa taong sumusuri sa pinakatatagong sulok ng iyong puso? Minsan ang iyong sakit ay hindi pinalaki, siya ay isang bukasyon. Isang sigaw mula sa langit para bumaling ka sa presensya. Kung saan hindi mo na kailangang ipaliwanag, magpahinga ka lang. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pakiramdam na ito ng hindi pagkakaunawaan na karaniwan sa mga naglilingkod ay maaaring nauugnay sa mas malaking layunin ng Diyos para sa iyo? Ang susunod na mangyayari ay maaaring magbago sa paraan ng pagharap mo sa anumang kinakaharap mo sapagkat mayroong isang nakatagong lihim kung paano gumagana ang Diyos sa mga taong nakadarama ng pag-iisa at ito ay malapit ng mahayag. Tumakbo si Marta mula sa isang tabi patungo sa kabila. Ang amoy ng tinapay sa oven, ang tunog ng pagpuno ng mga pitsel ng tubig, nagmamadaling mga yabag sa sahig na dumi. Gusto niyang maging perpekto ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Jesus ay nasa kanyang bahay. Ang Mesyas, ang Guro, ang tagapagligtas, sa ilalim ng iyong bubong. Ngunit, sa gitna ng napakaraming gawain, naligaw si Marta, hindi mula kay Jesus, ngunit mula sa kanyang sarili. Ang pagkabalisa ay humawak sa kanyang kaluluwa, nang may lakas na kahit na ang presensya ni Kristo ay hindi sapat upang mapatahimik siya sa sandaling iyon. Gusto niyang kontrolin ang lahat, at kung ano ang tila selos, ay talagang takot sa disguise. Takot sa isang bagay na mawalan ng kontrol, takot sa paghatol, takot sa kabiguan. Nakatala sa Lucas 10:41 ang tugon ni Jesus na hindi malupit, kundi mapagpalaya. Marta, Marta, ikaw ay nababalisa at nababahala tungkol sa maraming bagay. Binabalaan ka ni Jesus. Ang pagkabalisa ay hindi palaging nagpapakita ng kawalan ng pag-asa, madalas siyang magbihis ng maayos. At marahil iyon ang iyong kaso, masyado kang abala sa pagsisikap na panatilihing kontrolado ang lahat, kaya nakalimutan mong magpahinga sa paanan ng nag-iisang tunay na may kontrol. Napansin mo ba kung paano ang aktivismo, kahit na sa loob ng pananampalataya, ay maaaring maging isang pagtakas? Tumatakas tayo mula sa sakit, mula sa kawalan ng kapanatagan, mula sa kahinaan, at nagtatago tayo sa pagmamadali. Ngunit hindi ka tinawag ng Diyos upang kumilos, tinawag ka niya upang maging. Si Marta ay nauna kay Jesus, ngunit si Maria ang talagang kasama niya, isa sa kanyang paanan. Ang iba ay hinalo, isa sa kapayapaan, yung iba nasa digmaan. Ang panloob na digmaan na ito ay mas karaniwan kaysa sa maaari mong isipin. Hindi naka-off ang isip, ang mga kaisipan ay umiikot na parang bagyo. Ang paano kung ay kumonsumo ng mas maraming enerhiya kaysa sa anumang pisikal na paglalakbay. At sa pagtatapos ng araw, kahit na ginawa na natin ang lahat ng tama, ang puso ay hindi pa rin mapakali. Dahil ang pagkontrol ay masyadong nakakapagod para sa mga tinawag para lamang magtiwala. Talaga bang iniisip mo na ang pagiging may kontrol ay kapareho ng pagiging ligtas? Dahil, kung gayon, bakit kahit na ang lahat ay nasa ayos, ay nakadarama ka pa rin ng pagkabalisa? Ang kwentong ito ay nagde-deconstruct ng ideya na maraming tao ang nagpipilit pa ring paniwalaan na ang kapayapaan ay resulta ng kung ano ang maaari mong kontrolin. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na kapayapaan ay magsisimula lamang kapag nagpasya kang bitawan ang hindi mo na kayang dalhin? Gusto ni Marta na pasayahin si Jesus ng may pagsisikap, masaya si Maria sa dedikasyon. Alin sa dalawa ang naging kayo? Kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyong puso, isulat sa mga komento, Jesus, binitawan ko ang kontrol. Dahil kung minsan ang himala ay wala sa paggawa ng higit pa, malapit na itong huminto sa pakikinig, sa pagtitiwala. Ang pag-unawa na ang presensya ni Jesus ay mas mahalaga kaysa sa anumang plano na sinusubukan mong isagawa. Maaaring nag-aaksaya ka ng mahahalagang sandali sa pagsisikap na alamin ang lahat ng ito habang gusto lang ni Jesus na maupo ka at magpahinga sa kanyang paanan. Ilang blessings na ba ang nalampasan mo dahil masyado kang abala sa pagsisikap na ipagpatuloy ang lahat?
Ilang sagot mula sa langit ang hindi mo narinig dahil masyado kang nag-aalala na magmukhang malakas? Hindi masama si Martha, napalingon ako. At ang pinakamalaking panganib sa espiritual na buhay ay hindi ang pagkahulog, ngunit pagkagambala. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang itinuro sa iyo tungkol sa pagkabalisa ay hindi kumpleto? Ito ay hindi lamang isang bagay ng paghinga, therapy o pisikal na pahinga. Ang espiritual na pagkabalisa ay nagmumula sa isang ugat, ang pagtatangkang mamuhay sa lugar ng Diyos. At iyon ay nakakapagod, nakakadismaya ito, nakakasakit ito kapag naunawaan mo na si Jesus ay nasa silid at na ang gusto lang niya ay ikaw, hindi ang iyong pagganap, hindi ang iyong schedule, hindi ang iyong pagiging perpekto. May nagbabago sa loob mo. Kung ang salitang ito ay humarap sa iyo, ibahagi ito sa isang tao na nagsisikap ding pamahalaan itong mag-isa. Ang kalayaang ito ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa lahat ng nabubuhay na nakulong sa isang nakagawi ang pagsasarili na nagkukunwaring pagsunod. Ayaw ni Jesus na makita kang tumatakbo para patunayan ang iyong halaga. Gusto niyang makita kang huminto at tumanggap ng pagmamahal. At narito ang pinakakahangahangang bahagi ng kwentong ito. Si Martha ay hindi sinaway ng may pagtanggi, ngunit may direksyon. Ipinakikita nito na hindi inilalayo ni Jesus ang kanyang sarili sa pagkabalisa. Inaanyayahan niya sila na magkaroon ng bagong postura. Ang tanong, patuloy mo bang sisikapin na gawin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay? O sa wakas, ay uupo ka ba sa kanyang paanan at magtitiwala na siya ay sapat na? Tumingin si Habakuk sa langit at bagaman siya ay isang propeta, naramdaman niya ang isang bagay na nararamdaman ng marami sa atin sa katahimikan. Ang alingawngaw ng panalangin na tila nagbabalik ng walang sagot. Hanggang kailan, Panginoon? Tanong niya. At ang tanong na ito ay umaalingaw-ngaw hanggang ngayon sa mga pusong sugatan, pagod at hindi naniniwala. Nakatala sa Habakuk 1:2, ang sigaw ng isang taong nananalangin, umiiyak, sumisigaw, at nararamdaman na ang Diyos ay tahimik. Hanggang kailan, Panginoon? Ako ay dadaing at hindi mo ako didinggin. Ito ang sakit na kakaunti ang may lakas ng loob na ipagtapat. Ang sakit ng pagdarasal at hindi nakakakita ng pagbabago. Ang sakit maghintay ng sagot na hindi dumarating. Yumuko ang tuhod, araw-araw, at mapagtanto na lumalala lamang ang sitwasyon. Ang maniwala na kaya ng Diyos, pero magtaka kung bakit hindi. Ito ay isang malalim na espiritual na sugat. Ito ay mas karaniwan kaysa sa iyong iniisip. Marami ang nagpatuloy sa buhay Kristiyano na may ganitong bigat sa kanilang dibdib na nagsasabing ang Diyos ay mabuti sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay sumisigaw ng, bakit tahimik ang Panginoon sa akin? Binabalaan ka ni Jesus. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan, ito ay paghahanda. Ngunit mayroon ka bang sapat na pananampalataya upang patuloy na maniwala kapag ang lahat ng nasa loob mo ay gustong sumuko? Naiintindihan mo ba na ang kanyang pananahimik ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi, kundi kapanahunan? Dahil hindi lahat ng sagot ay dumarating sa sandali ng ating kawalan ng pag-asa. Marami lamang ang dumarating sa sandali ng ating paghahanda. Ang dakilang bitag ng modernong pananampalataya ay gawing emergency button ng Diyos. Nagdarasal tayo na umaasa ng agarang sagot, ngunit paano kung ang layunin ng Diyos ay mas malalim kaysa oo o hindi? Paano kung ang katahimikan ay talagang isang imbitasyon sa intimacy? Para sa tiwala? Dahil sa ganap na pag-asa? Ano ang ginagawa mo kapag ang Diyos ay parang walang ginagawa? Sumusuko ka na ba? Lumalayo ka ba? O mas lalong lumalapit? Ginawa ni Habakuk ang hindi gagawin ng marami. Hindi niya pinabayaan ang dialogue. Hindi siya umimik. Ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa ng may katapatan. Siya ay tapat sa Diyos. At iyon mismo ang inaasahan niya sa atin. Ayaw ng Diyos ng perpektong panalangin. Gusto mo ng mga totoong pangungusap. Ang problema ay tinuruan tayo na huwag magtanong, huwag ilantad ang ating espiritual na mga pagkabigo, na para bang isang kasalanan na sabihing, nagdarasal ako at pakiramdam ko ay hindi ako pinapansin. Pero hindi pala, ang kasalanan ay pagpapanggap na maayos ang lahat kapag ang puso mo ay namamatay sa loob. Naranasan mo na bang ganito? Naranasan mo na bang magdasal ng labis na nagsimula kang mag-isip kung nag-aaksaya ka ba ng iyong oras? Kung gayon ang salitang ito ay para sa iyo, dahil ang Diyos na tila tahimik, ay siya ring nakikinig sa iyo ngayon. Hindi ibinaling ni Jesus ang kanyang mukha kay Habakuk. Tumugon siya, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng propeta. Sinabi ng Diyos, gumagawa ako ng isang bagay na hindi mo maniniwala kung may nagsabi sa iyo. Habakuk 1:5. Sa madaling salita, habang nakita ni Habakuk ang katahimikan,
Nakita ng Diyos ang paggalaw. Hindi pa ba nasagot ang iyong panalangin? O sinasagot ba ito sa paraang hindi pa nakikita ng iyong mga mata? Ilang beses na nating sinabing, hindi ako pinakikinggan ng Diyos, kung saan ang totoo ay tumutugon siya sa atin sa pamamagitan ng mga proseso, na may mga saradong pinto na pumipigil sa mga trahedya, na may paghihintay na nagtuturo sa atin, na may mga katahimikan na mature na pananampalataya. Ang pagdarasal at walang nakikitang sagot ay hindi tanda ng espiritual na kabiguan. Ito ay tanda ng pagtitiyaga. Ito ay patunay na nagtitiwala ka sa katangian ng Diyos, nang higit pa sa nakikitang mga pangyayari. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, magkomento. Kahit hindi ko ito nakikita, nagtitiwala ako. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga palatandaan, nakaligtas siya sa katahimikan. Lumalaki ito sa dilim. At kapag tila tahimik ang lahat sa paligid mo, tandaan, nagsasalita pa rin ang Diyos. At maraming beses siyang nagsasalita ng tahimik. Ngunit maghintay, ang susunod na mangyayari ay hahamon sa lahat ng iyong pinaniniwalaan. Hinarap ni Abraham ang pangako, ngunit pati na rin ang paghihintay. Isang oras na hindi nasusukat sa mga oras, ngunit sa mga dekada. Isang panahon na sumubok sa hangganan ng puso ng tao at sa paglaban ng pananampalataya. Sinabi ng Diyos na magkakaroon siya ng isang anak na lalaki, na mula sa kanya ay ipanganak ang isang dakilang bansa. Ngunit lumipas ang mga taon, at naging baog ang sinapupunan ni Sarah. Ang pangako ay tila lalong lumalayo, halos isang alingawngaw ng isang walang muwang na pag-asa. At narito ang isang sakit na dinadala ng marami sa katahimikan. Pananampalatayang nayayanig sa paghihintay, kapag ang inaasahan ay naghahalo sa pagkabigo. Kapag ang panalangin ay paulit-ulit na parang isang awit na nawala ng kahulugan, kapag ang timing ng Diyos ay tila isang parusa at hindi isang layunin, ibinunyag ng Roma 4:20 ang lihim sa likod ng paghihintay ni Abraham. At hindi siya nag-alinlangan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa pangako ng Diyos, kundi pinalakas sa pananampalataya na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Paano magiging mas malakas ang isang tao habang naghihintay sa tila hindi darating? Binabalaan ka ni Jesus. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala kapag maayos na ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay patuloy na naniniwala kahit iginiit ng panahon na walang magbabago, nakakabaliw para sa mundo. Ngunit ito ay kapanahunan sa kaharian at narito ang punto na dapat gawin ng buong tapang. Nililito mo ba ang pananahimik ng Diyos sa kanyang pagtanggi? Hindi kaya nakatali ang iyong pananampalataya sa kailan, kaya nawala sa paningin mo ang sino? Sapagkat habang hinihintay mong matupad ang pangako, naghihintay ang langit para matuklasan mo ang katangian ng nangako. Naitanong mo na ba sa iyong sarili, gaano katagal Diyos? Naramdaman mo na ba na ang pag-iyak mo ay tumama sa kisame at bumabalik? Naisip mo na ba na baka kinalimutan ka na ng Diyos? Kaya huminto, huminga ng malalim, at alalahanin si Abraham, wala akong Biblia, walang patotoo na sumusuporta dito, walang simbahan, isa lang ang pangako niya, isang salita, at nagpasya siyang maniwala. Ang kanilang pananampalataya ay hindi batay sa mga pangyayari, ngunit sa katapatan ng Diyos. Hindi niya itinanggi ang kanyang sakit, ngunit hindi niya hinayaang itanggi ng sakit ang kanyang pananampalataya, at iyon ang nagbabago sa lahat, sapagkat marami ang nag-iisip na ang pagkakaroon ng pananampalataya ay nangangahulugang hindi kailanman napapagod, hindi nag-aalinlangan, hindi umiiyak, ngunit ang tunay na pananampalataya ay marunong maghintay na may luha sa mga mata at nakaluhod sa lupa. Kung pinalakas ka ng salitang ito, isulat sa mga komento. Kahit na umaasa ako, nagtitiwala ako. Ipahayag ito na isang gawa ng espiritual na pakikidigma dahil ang paghihintay ay hindi pagiging pasibo. Ito ay paglaban. Ito ay isang uri ng pagsamba. Ito ay isang paraan ng pagsasabing, Panginoon, kahit walang pag-unawa, ako'y nananatili. Kahit hindi nakikita, ako'y nagpapatuloy, kahit na walang nararamdaman, ako'y kumapit sa iyo. At may katotohanan na halos walang nagsasabi sa iyo, kung minsan, ang paghihintay ay ang himala, sapagkat narito kung saan ang Diyos ay bumubuo, nagbabago at nagpapalakas. Maaari niyang ibigay sa iyo ngayon ang hinihiling mo sa loob ng maraming taon, ngunit maaaring hindi ka pa handa at mas gugustuhin pa niyang ihanda ka kaysa mawala ka. Hindi kaya ang tinatawag mong pagkaantala ay hindi talaga awa. Akipag-usap sa iyo, magkomento ngayon. Pinipili kong magtiwala kahit nasa pagkaantala at ibahagi ito sa isang taong malapit ng sumuko
Marahil ito ang pagtulak na kailangan mong manatili sa iyong mga paa. Ngunit hindi lang iyon. May mas makapangyarihang bagay na malapit ng ibunyag. Napaharap si Joshua sa isang mahirap na gawain. Si Moses, ang dakilang pinuno, ay namatay at ngayon ang responsibilidad ay nasa kanya. Nangunguna sa isang hindi matatag na tao, tumatawid sa Jordan, humarap sa mga kaaway sa hindi kilalang mga teritoryo. Lahat ng walang pisikal na presensya ng isang taong palaging tagapagsalita ng Diyos. Naiisip mo ba ang bigat niyan? Ang insecurity na humahawak sa iyong dibdib kapag bukas ay isang malaking tandang pananong. Eksaktong sa sandaling ito na direktang at makapangyarihang nakipag-usap ang Diyos kay Joshua. Hindi ba kita iniutos? Magpakalakas ka at magpakalakas ka ng loob. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Josue 1:9. Ito ay hindi lamang isang magandang taludtod. Ito ay isang angkla sa gitna ng bagyo ng kawalan ng katiyakan dahil ang katotohanan ay ang takot sa bukas ay paralisado. Sumisigaw ito sa aming mga tainga. Hindi mo ito magagawa. Magiging mali ang lahat. Iniwan ka ng Diyos na mag-isa. Ngunit binalaan ka ni Jesus. Bukas ay hindi mo kalaban. Siyang takot ay. Andito marami nang naliligaw sa espiritual. Inilagay nila ang kanilang pananampalataya sa kung ano ang maaaring magkamali sa halip na magtiwala kung sino ang nangako na naroroon. Iniisip nila na ang takot ay isang tanda ng espiritual na kahinaan. Ngunit sa katotohanan ito ay isang pagkakataon lamang upang magtiwala sa Diyos. Hindi kaya ang tinatawag mong pag-iingat? Ay hindi. Sa katunayan, hindi naniniwala sa pagbabalat kayo? Hindi kaya ang labis mong pagpaplano ay nagtatago ng isang pusong nag-aalinlangan sa paglalaan ng Diyos? Ang pagkabalisa tungkol sa hinaharap ay parang espiritual na kumunoy. Habang sinusubukan mong kontrolin ito, mas lalo kang lumulubog. At iyan ang dahilan kung bakit kailangang sabihin ng Diyos kay Joshua, huwag mawalan ng loob. Dahil alam niya na ang pinakamalaking kaaway ni Joshua ay hindi ang hukbo ng Canaan. Ito ay ang takot na namumuhay sa loob niya. Nawalan ka na ba ng tulog ng mga gabi dahil sa isang bagay na hindi man lang nangyari? Huminto ka na ba sa pamumuhay ngayon dahil sa takot na what if bukas? Nakaramdam ka na ba ng pagkaparalisa sa isang pagpipilian dahil lang sa tila napakadilim ng hinaharap? Kung gayon, ikaw ay nasa parehong lugar na kinaroroonan ni Joshua. At kung paanong pinalakas ka ng Diyos, gusto ka rin niyang palakasin ngayon? Ang Diyos ay hindi nangangako ng madaling landas, ngunit nangangako siya ng patuloy na presensya. At kung siya ay kasama mo, ito ay higit sa sapat. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo, magkomento ngayon. Ang Diyos ay kasama ko. At iyon ay sapat na. Isulat ito bilang isang pahayag laban sa bawat tinig ng kawalan, ng kapanatagan na sinusubukang mangibabaw sa iyong isipan. Dahil maraming beses na hindi nawawala ang takot, ngunit nawawala ang lakas kapag tinanggihan mo itong pakainin. At narito ang isang bagay na marahil ay walang sino man ang nagsabi sa iyo. Ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot. Si Faith ay naglalakad kahit may takot na sumisigaw sa likod ng mga eksena. Ang katapangan ay hindi regalo ng personalidad. Ito ay resulta ng presensya. Matapang si Joshua hindi dahil siya ay isang malakas na tao, kundi dahil kasama niya ang Panginoon. At iyon ang parehong pangako para sa iyo. Hindi ka naanod, hindi ka pinabayaan. At kahit na ang lahat ay tila walang katiyakan, mayroong isang hindi matitinag na katiyakan. Ang Diyos ay nauuna sa iyo. Ang bukas ay maaaring wala sa iyong kontrol, ngunit ito ay hindi kailanman mawawala sa mga kamay ng Diyos. Naniniwala ka ba dito? O inuulit mo lang na parang walang laman na mantra? Kung kailangan mong magpahayag ng pananampalataya tungkol sa iyong hinaharap, isulat, nagtitiwala ako sa Diyos na nauuna sa akin. Ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong nahaharap sa mahihirap na desisyon. Minsan ang isang simpleng salita ay makapagpapalaya sa isang kaluluwang nakulong ng pagkabalisa. Ngunit hindi lang iyon. May mas malalim pang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam. At ang susunod na mangyayari ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa presensya ng Diyos sa mga panahon ng katahimikan. Sa kasagsagan ng sakit na patilangit, ay tila tumahimik. Si Jesus na nakabitin sa krus, napapaligiran ng pisikal at espiritual na kadiliman, ay sumigaw ng may bagbag na puso. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo 27:46. Siya na nagpagaling ng maraming tao, na nagpakalma ng mga bagyo at bumuhay ng mga patay. Ngayon ay nakaranas ng pinakamalalim na pakiramdam ng pag-iiwan. Ito ay hindi isang buntong hininga. Ito ay hindi isang pabulong na panalangin.
Ito ay isang sigaw ng sakit, ng kawalan ng pag-asa, ng isang tao na nararamdaman na kahit ang Diyos ay lumayo. At kung kahit na ang anak ng Diyos ay dumaan dito, sino tayo para isipin na hindi natin gagawin? Ang pakiramdam ng espiritual na pag-abandona ay, marahil, ang isa sa pinakamalungkot at nakakaparalisadong sakit na maaaring maranasan ng isang tao. Ang tahimik na sigaw ang umaalingaw-ngaw kapag ang panalangin ay tila hindi umabot sa kisame, kapag ang kaluluwa ay naghahanap sa Diyos at nakatagpo lamang ng katahimikan. Ngunit binalaan ka ni Jesus. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan, na ito ay paghahanda, ito ay buli, ito ay katubusan sa paggawa. Naramdaman mo na bang kinalimutan ka na ng Diyos? Nakita mo na ba ang iyong buhay at naisip, kung mahal niya ako, bakit niya ito pinahintulutan? Naranasan mo na bang umiyak sa tuhod na humihingi ng kasagutan, at ang narinig mo lang ay ang eko ng sarili mong pag-iyak? Ang katotohanan ay ang sakit ng espiritual na pag-abandona ay hindi nangyayari dahil ang Diyos ay lumalayo. Ito ay nangyayari dahil maraming beses, ang ating mga inaasahan tungkol sa kung paano siya dapat kumilos ay nagbubulag sa atin sa kung paano siya tunay na kumikilos. Naghahanap ka ba ng isang supernatural na pagpapakita habang ang Diyos ay niyakap ka sa karaniwan? Hindi kaya ang tinatawag mong pag-abandona ay hindi, sa katotohanan, isang paggamot upang ang iyong pananampalataya ay hindi nakadepende sa emosyon, kundi sa pananalig? Sa krus na abot ni Jesus ang hangganan ng paghihirap ng tao upang ipakita sa iyo na nauunawaan niya. Hindi niya lang pinapanood ang sakit mo. Naranasan na niya. At iyon ang nagbabago sa lahat dahil kapag pakiramdam mo ay nakalimutan mo na, maaalala mo na ang tagapagligtas mismo ang unang pumunta doon at lumabas siya sa libingan. Niyong ni abandon na ito na isuro katapusan. Ito sayang gitna at para sa iyo din ito. Huwag hayaang burahin ng katahimikan ngayon ang mga pangako ng kahapon. Sa palagay mo ba ay dadalhin ka ng Diyos hanggang dito para lamang iwanan ka sa kalagitnaan? O ang pakiramdam na ito ng pag-abandona ay isang paanyaya para matuto kang marinig ang kanyang tinig sa ibang paraan? Kung naramdaman mo na ang Diyos ay tahimik kasama mo, isulat ngayon. Kahit sa katahimikan, nagtitiwala ako. Ang komentong ito ay maaaring maging tulay sa pagitan ng iyong puso at puso ng isang taong tahimik ding sumisigaw. Sapagkat nakikita mo, ang pag-abandona ay isang kasinungalingan na ibinubulong ng impyerno kapag ang langit ay naghahanda ng isang bagay na maluwalhati. At ang mga dumaan lamang sa sakit na ito, nang may pananampalataya ang makakaranas ng muling pagkabuhay na darating pagkatapos. Kung ang salitang ito ay nagsalita ng malalim sa iyong espiritu, ilike ito bilang isang gawa ng pananampalataya at ibahagi ito sa isang taong kailangang makaalam. Si Jesus ay umiyak din. Pakiramdam niya ay nag-iisa rin siya, ngunit nanalo siya. At salamat sa kanya mananalo ka rin. At narito ang isang bagay na mas malalim. Ang tinatawag mong kawalan ng kakayahan ay maaaring ang pinakamatindi na paraan ng Diyos sa pagtuturo sa iyo na magtiwala. Ang susunod na mangyayari ay magbubunyag ng katotohanan na iniiwasan ng marami na harapin, ngunit kapag naunawaan mo, magbabago ang lahat. Ang Ama ay naglalakad sa maalikabok na kalsada. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa abot tanaw, na para bang bawat segundo ay walang hanggan. Ang puso ay tumitibok sa oras na may pag-asa at sugat. Hindi niya alam kung babalik pa ang anak niya. Hindi niya alam kung buhay pa siya. Hindi niya alam kung mahal pa niya ito. Ngunit nananatili ito doon, araw-araw nanonood, naghihintay, hanggang sa di kalayuan, lumitaw ang isang kamanghamanghang silweta. Siya yon, ang alibughang anak marumi, pumangit ng kasalanan, pagod sa distansya, winasak ng kasalanan. Ngunit kahit na bago ang anumang paliwanag, kahit na bago ang anumang paghingi ng kapatawaran, ang Ama ay tumakas. Ganyan yan. Tumakbo ang lalaki patungo sa kanyang anak, walang pagsubok, walang bayad. Buksan mo lang ang iyong mga braso, luha ng pag-ibig. Isang yakap ng pagtanggap na sumisigaw ng walang salita. Akin ka pa rin. Ilang beses mo na bang naramdaman ng ganito? Tulad ng isang taong lumayo, gumawa ng napakaraming pagkakamali, masyadong naligaw, na parang nadungisan ng kwento mo nang hindi mapaniwalaan? Parang sarado na ang daan pabalik? Binabalaan ka ni Jesus. Ang hindi karapat-dapat na nararamdaman mo ay hindi ang nagpapakilala sa iyo sa harap ng Diyos. Ang tumutukoy sa iyo ay ang kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig na iyon ay walang katapusan. Ang alibughang anak ay wala ng dignidad sa mata ng lipunan, sinayang niya ang lahat. At gayon pa man ito ay naibalik. Dahil
Dahil hindi tinatrato ng Diyos kung paano ang pakikitungo ng mundo, nakikita niya ang higit sa pagkakamali. Nakikita niya ang pagsisisi bilang password sa pagyakap. Iniiwasan mo ba ang Diyos dahil pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat na maging malapit sa Kanya? Sinusubukan mo bang ayusin ang iyong sarili bago bumalik sa mga bisig ng Ama? Hindi nakabalik na malinis ang anak. Bumalik siyang sira at kaya ito ay natanggap. Na sinasabi ang lahat, hindi mo kailangang maghintay para maging malakas, para maging tama, para maging karapat-dapat. Kailangan mo lang bumalik dahil bukas na ang mga kamay ng Ama. Itinala sa Lucas 15:21-24. Ang muling pagsasama-samang ito sa mga salita na nagpapakilig pa rin sa puso. Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, ngunit sinabi ng Ama sa mga alipin, dalhin ka agad ang pinakamagandang damit at bihisan sila, at lagyan mo ng singsing ang kanilang kamay at ng mga sandalyas sa kanilang mga paa. Tingnan ang pagtugon ng langit, parangalan ang inyong pagsisisi. Bagong damit, naibalik ang tipan. Wayremaid, hindi lang gusto ng Diyos na patawarin ka. Sa'yo, nais niyang ibalik ka? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang iyong sakit ay hindi isang hadlang sa Diyos? Bagkus ito ang pintuan na nais niyang gamitin upang makapasok sa iyong puso ng may kapangyarihan? Kaya bakit ka patuloy na tumatakas? Kung dumating sa iyo ang salitang ito, isulat sa mga komento, Jesus, babalik ako. Huwag matakot sa paghatol. Hindi hinihintay ng Diyos ang pagiging perpekto mo, naghihintay siya sa iyong pagsuko. Gaano karaming mga tao ang nabubuhay sa takot sa Diyos kung sila ay dapat talagang tumakbo sa Kanya? Marahil ay ilang taon ka nang nagtatago, pinaparusahan ang iyong sarili, naniniwalang nakikita ka ng Diyos na may mga mata ng pagkabigo. Ngunit paano kung ito ay isang kasinungalingan na sinabi sa iyo ng kaaway? Paano kung ang katotohanan ay naghihintay sa iyo ang Diyos tulad ng Ama ng alibughang anak, ng may pagmamahal, pagmamadali at kagalakan? Ang pagharang na ito ay nagtatapos, ngunit kung ano ang susunod ay haharapin ang isang katotohanan na iniiwasan ng maraming Kristiyano na harapin. Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa iyong layunin ay hindi kasalanan, ngunit ang pagdududa na nais ka pa ring gamitin ng Diyos? Ang darating ay maaring makagambala sa iyong pananampalataya at magpapalaya sa iyo. Sa daan patungo sa Damascus, hindi hinanap ni Pablo ang Diyos. Akala ko kilala ko na siya, ngunit ang talagang dinala niya ay isang pakiramdam ng hustisya na walang direksyon, sigasig na walang paghahayag, lakas na walang layunin. Huminga siya ng mga pagbabanta, humatol siya ng may pagmamataas. Ginawa niyang instrumento ng paghatol ang pananampalataya. Ang kanyang buhay ay aktibo, puno ng paggalaw, ngunit walang laman ng walang hanggang kahulugan. At pagkatapos na sa gitna ng daan, sa gitna ng kanyang gawain sa pag-uusig, itinumba siya ni Jesus. Sa literal, ang liwanag ay nagniningning, na mas maliwanag kaysa sa araw. At ang tinig mula sa langit ay tumusok sa kaluluwa ni Pablo, na parang isang tabak. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Mga Gawa 9:1. Ang nag-iisip na maglingkod sa Diyos ay sa katotohanan lumalaban sa Kanya. At simula noon nagbago ang lahat. Gaano karaming mga tao ang nabubuhay ng eksakto tulad nito sa isang buong agenda na may isang hindi nagkakamali na gawaing pangrelihiyon, na may mga espiritual na talumpati na handa, ngunit nararamdaman nila ang isang alingawngaw ng kawalan sa loob na hindi tumitigil. Binabalaan ka ni Jesus. Huwag malito ang aktibidad sa layunin. Kung sumusulong ka ay hindi nangangahulugan na nasa tamang landas ka. Inakala ni Paul na ginagawa niya ang lahat ng tama, hanggang sa siya mismo ang humarap kay Kristo. At pagkatapos lamang ng pagkahulog, ang pagkabulag, ang sapilitang katahimikan, ay talagang nakinig siya. Bumangon ka, pumasok ka sa lungsod, at doon ay sasabihin nila sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Mga Gawa 9:6. Sa talatang ito kung saan matatagpuan ang punto ng pagbabago. Hindi lamang pinuputol ng Diyos si Pablo. Iniredirect niya siya. Bigyan mo siya ng bagong misyon, at ang parehong grasya ay magagamit sa iyo ngayon. Masyado ka bang abala sa pagsisikap na gawin ito ng tama? Kung sa katotohanan ay malayo ka sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay? Hindi kaya nadismaya ka dahil umasa ka sa bunga, ngunit hindi mo ito itinanim sa tamang lupa? Marami ang namumuhay sa isang mekanikal na pananampalataya, umaasa ng mga resulta, ngunit hindi kailanman narinig ang tinig ni Jesus na nagsasabi sa kanila kung ano talaga ang dapat gawin.
Kailangang huminto si Paulo para magsimula. Kailangan niyang bumagsak para maiangat ng Diyos. At ikaw, handa ka bang huminto sandali at taimtim na magtanong, Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, magkomento, Jesus, patnubayan mo ako. Dahil hindi pa huli ang lahat, si Pablo ay tinawag sa gitna ng kamalian, sa gitna ng kalituhan, at tiyak na ang pagkagambalang ito ang nagligtas hindi lamang sa kanyang kaluluwa, kundi ng milyon-milyong tao sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Siya ang pinakadakilang mang-uusig at naging pinakadakilang apostol. Si Jesus lamang ang gumagawa nito. Tanging si Jesus lamang ang gumagawa ng mga guho sa mga pundasyon. Ngunit para magawa ito, ay kailangan na talikuran ang kontrol, harapin ang katotohanan, at tanggapin ang bagong landas na iniaalok sa kanila ng langit. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mabuhay ng walang layunin ay mas mapanganib kaysa mabuhay sa kamalian? Dahil ang pagkakamali, kapag nalantad, ay maaaring itama. Ngunit ang kawalan ng layunin ay unti-unting lumalayo sa iyo sa tinig ng Diyos. At hindi mo namamalayan, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang isipin na ang lahat ay maayos kapag sa kaibuturan ng puso ay hindi mapakali, nababalisa at nauuhaw sa higit pa. Tinatawag ka ng Diyos ngayon, gaya ng pagtawag niya kay Pablo. May lakas, may liwanag, may katotohanan, huwag kang lumaban. Ang pag-like mo sa video na ito ay maaaring isang paraan ng pagsasabi, Panginoon, narito ako, handang gabayan. Kung naapektuhan ka ng salitang ito, tangkilikin ito bilang isang gawa ng pananampalataya at ibahagi ito sa isang taong tila nasa landas, ngunit nawala sa loob. At ang mangyayari pagkatapos ng tawag na ito ay mas kahanga-hanga dahil ang sumusunod na karakter ay may dalang sakit na tinatago ng marami. Ang panloob na takot na walang nakikita, isang kahihiyan na nagpaparalisa, isang kawalan ng kapanatagan na sumasabotahe. At ano ang ginagawa ng Diyos sa mga nararamdamang napakaliit para magamit? Maaaring maputol ng sagot ang mga tanikala na humadlang sa iyo sa loob ng maraming taon. Lumaki si Timoteo na napapaligiran ng pananampalataya. Mula noong bata pa siya, narinig niya ang kasulatan mula sa kaniyang lola na si Lois at sa kaniyang ina na si Eunice. Alam niya ang totoo, naniwala siya kay Jesus. Ngunit, sa kabila ng lahat ng espiritual na bagahe na ito, mayroong isang bagay sa loob niya na pumipigil sa kanya. Isang bagay na banayad ngunit makapangyarihan. Takot. Hindi isang nakikitang takot, tulad ng pagtakas mula sa panlabas na mga panganib, ngunit isang panloob, tahimik na takot na nagdulot sa kanya ng pagdududa sa kanyang sarili, isang kahihiyan na naglimita sa kanyang katapangan, isang kawalan ng kapanatagan na nagtago sa kanyang boses. Para siyang may espiritual na baluti, ngunit sa loob-loob niya, nanginginig ang kanyang kaluluwa. At alam ito ni Paulo, ang kanyang mentor, kaya nga isinulat niya, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng katinuan. 2 Timoteo 1:7. Hindi siya pinapagalitan. Ito ay nagpapaalala sa kanya kung sino siya kay Kristo. Ngayon huminto saglit at isipin, ilang beses mo na bang naramdaman si Timothy? Alam na may layunin ang iyong buhay, na may mga kaloob sa loob mo, ngunit ang tinig ng takot ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa tinig ng pananampalataya. Binabalaan ka ni Jesus. Ang takot ay hindi lamang isang pakiramdam, ito ay isang hindi nakikitang bilangguan na pumipigil sa iyo na mabuhay kung ano ang pinangarap ng Diyos para sa iyo. At maraming beses na ang bilangguan na ito ay napakahusay na nakakamuflag na tinawag mo itong profile, landas, reserba, pag-iingat, ngunit sa likod nito ay maaaring may hindi gumaling na trauma, isang paghahambing na nasaktan ka, isang salita na nagparalisa sa iyo. Si Timothy ay inihahanda na mamuno, ngunit ang kanyang laban ay hindi laban sa mga panlabas na higante, ngunit laban sa kanyang sariling panloob na mga limitasyon. At marahil ang iyong pinakamalaking labanan ay ito rin, ang pagtagumpayan sa mga halimaw na ikaw lamang ang nakakakita, ang mga pag-iisip na walang nakakarinig, ang mga bloke na walang nakakapansin. Nakangiti ka sa labas pero nanginginig sa loob. Siya ay kumilos ng mahinahon, ngunit nagdadala ng pagkalito sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi ka tinawag ng Diyos para mamuhay ng ganoon. Binigyan kanya ng espiritu ng kapangyarihan. Kapangyarihan na lumaban, kapangyarihang bumangon, kapangyarihang sabihin ang dapat sabihin. Binigyan kanya ng pagmamahal, pag-ibig na nagpapalayas ng lahat ng takot. At binigyan kanya ng moderation,
which is self-control. Kakayahang iposisyon ang sarili ng hindi nawawala. Lakas para sabihing, hindi na ako makokontrol nito. Nanirahan ba siya sa kulungang ito dahil kumbinsido siya na ang pagkamahiyain ay pagpapakumbaba? Tinanggap mo na ba ang takot bilang bahagi ng iyong pagkakakilanlan kung sa katotohanan ito ay isang kasinungalingan na pumipigil sa iyo? Nalilito ng maraming tao ang pagiging maingat sa pagiging tahimik, ang pagiging magalang sa pagiging pasibo. Ngunit ang banal na espiritu ay hindi dumating upang gawin kang hindi nakikita. Siya ay dumating upang bihisan ka ng awtoridad. Kahit na sa katahimikan, maaari kang maging maamo at matatag. Maaari kang maging matamis at puno ng apoy. Maaari kang maging mahiyain at maging isang buhay na palaso sa mga kamay ng Diyos. Kung ang salitang ito ay humarap sa iyo, isulat sa mga komento. Tumanggi akong mabuhay na paralisado ng takot. Ito ang iyong lukso ng pananampalataya. Ito ang iyong unang pahinga sa tanikala ng pagkamahiyain. Dahil, tulad ni Timothy, may mga pangako ka rin, at ang langit ay naghihintay para sa iyo na buhayin kung ano ang nailagay na sa loob mo. Ngayon huminga ng malalim. Hayaan ang iyong sarili na madama ang katotohanan ito. Ipikit mo ang iyong mga mata at isipin na si Jesus ay direktang nagsasalita sa iyong puso. Hindi kita nilikha upang mamuhay ng nakatago. Hindi kita nilikha upang itago. Hininga ko ang aking espiritu sa iyo, at kung saan naroroon ang aking espiritu, naroon ang kalayaan. Ang kalayaang iyon ay iniaalok ngayon. Tanggapin, maglakad sa loob nito, at alamin, pinipili ng Diyos ang mga tatawagin ng mundo na mahina para hiyain ang malakas. Itinataas niya ang mahiyain upang ipahayag ng buong tapang, ginagawa niyang matatag na mga haligi ng kaharian, ang mga walang katiyakan. Paano kung sabihin ko sa iyo, na ang sumusunod na kwento ay tungkol sa isang taong nagdala ng sakit sa loob ng 2 na taon at walang makakapagpagaling nito. Isang babaeng hindi pinansin, hindi nakikita, tinanggihan, ngunit naglakas loob na hawakan si Jesus kahit alam niya na, ayon sa batas, hindi niya magagawa. At ang pagpindot na yon, binago ang lahat. Ang makikita mo sa ibaba ay isa sa mga pinakadakilang patunay na hindi lamang pinagaling ni Jesus ang katawan, ibinabalik niya ang kaluluwa. Siya ay hindi lamang isang babaeng may sakit, siya ay isang nakalimutang babae. Sa loob ng 12 taon ay walang tigil na dumudugo ang kanyang katawan. Ito ay isang tuloy-tuloy na pag-agos, hindi lamang ng dugo, kundi ng buhay na umaagos araw-araw. Walang pera, lakas ng loob, o dangal na natitira. Sumuko na ang mga doktor. Tinanggihan siya ng lipunan, tinawag siya ng relihiyon na hindi malinis. At ang panahon, ito ay nakadagdag lamang sa pakiramdam na hindi na magkakaroon ng lunas. Isipin ang desperasyon ng paggising araw-araw na may parehong sakit, parehong problema, parehong pakiramdam na walang nagbabago, 12 taon na ganito. Hindi isinisiwalat ng Biblia ang kaniyang pangalan, marahil dahil ito ay kumakatawan sa maraming tao sa ngayon. Yaong ang kirot ay naging bahagi ng pangalang ibinigay sa kanila ng sanlibutan. Ang nababagabag, ang bali, ang walang nakakaunawa, ang napapagod. Ngunit pagkatapos ay pumasok si Jesus sa kanilang lungsod, wala siya doon para sa kanya o hindi bababa sa kung ano ang tila. Sinundan niya ito kasama ang mga tao at siya, walang imbitasyon, walang anunsyo, walang prominenteng posisyon. Isang desperado na puso at matapang na pananampalataya. Naisip niya, kung mahawakan ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Marcos 4:28. At doon nagbago ang lahat. Hindi siya tinawag, hindi siya nakatanggap ng isang makahulang salita. Wala siya sa gitna ng eksena, ngunit nagpasya siyang maglaro. Maglaro sa pamamagitan ng pananampalataya. Naglalaro kahit alam niyang, ayon sa batas, hindi niya kaya. Maglaro kahit sa panganib na mapagalitan. Kasi there was something inside her that said, "This is the time. I can't live like this." Binabalaan ka ni Jesus. Maaari kang patuloy na maghintay na may makakita sa iyo. O maaari kang bumangon at hawakan si Jesus nang may pananampalataya na mayroon ka pa. Hindi ordinaryo ang haplos ng babaeng iyon. Ito ay isang dampi na nakakuha ng kapangyarihan mula sa langit. Ito ba'y isang paghipo na nagpahinto kay Jesus sa karamihan? Tinanong niya, "Sino ang humipo sa akin?" Naisip ng mga alagad na kakaiba ito. Ano ang ibig mong sabihin sa sino ang humipo sa iyo kung pinipiga ka ng lahat? Ngunit alam ni Jesus, may ibang hawakan. At pagkatapos, ang babaeng iyon ay nagpapakita ng kanyang sarili. Napakalaki, natatakot. Ngunit tinitigan niya siya sa mga mata at sinabi, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya.
Humayo ka ng payapa at lumaya sa iyong pagdurusa. Marcos 5:34. Hindi niya ito tinawag na may sakit. Tinawag niya itong anak. Dahil ang pagpapagaling na ibinibigay ni Jesus ay hindi lamang pisikal. Ito ay emosyonal, espiritual, ito ay pagkakakilanlan. Ilang sugat pa ba ang dala mo sa loob na walang nakikita? Ilang beses mong itinago ang sakit sa pamamagitan ng mga ngiti, pagiging produktibo, maging sa espiritualidad, ngunit sa loob mo ay dumudugo pa rin? Hindi gumaling ang oras. Ang payo ay hindi sapat, hindi sinarado ng mga yakap ang sugat. Dahil mayroon lamang isang paraan upang masira ang siklo na ito. Isang dampi ng pananampalataya, at hindi ko ibig sabihin ang isang malaki, mahusay magsalita, malakas na pananampalataya. Ngunit ang pananampalatayang iyon, na kahit nanginginig, ay pinaniniwalaan pa rin. Ang pananampalatayang iyon na nagsasabing, hindi ko alam kung mapapansin niya ako, ngunit hindi ako aalis dito nang hindi siya hinahawakan. Kung ang salitang ito ay humipo sa iyong kaluluwa, i-click ang I like bilang isang lukso ng pananampalataya. Ang iyong mga kasamahan ay maaaring maging instrumento ng Diyos upang maabot ang ibang buhay. At kung alam mo na ang salitang ito ay para sa iyo, isulat sa mga komento. Lubos akong pinagaling ni Jesus. Huwag mo nang itago ang sakit na ito. Huwag mo nang patahimikin ang sigaw na iyon. Mayroong isang lunas na higit pa sa tila, pinagaling ni Jesus ang katawan. Pinagaling ni Jesus ang kaluluwa. Pinagaling ni Jesus ang kasaysayan. At hindi mo kailangang maging sentro ng karamihan, kailangan mo lang hawakan. Maiintindihan niya. Ngayon huminga at makinig. Baka naghihintay ka pa ng isang taong magpapatunay sa iyo. Makilala ka, itaas ka, ngunit tinawag ka na ni Jesus na kanyang anak. Bilang anak, binigyan ka na niya ng daan sa kanyang kapangyarihan. Ibinuhos na niya sa iyo ang biyayang nagbabago. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na kahit ang mga nakakita kay Jesus ng malapitan, nagdududa pa rin? At ang pag-aalinlangan na ito, na malayo sa paglayo kay Jesus, ay nagdulot sa kanya ng mas malapit? Ang susunod mong maririnig ay maaaring masira minsan, at para sa lahat ng kahihiyang idinulot sa iyo ng pagdududa, at buksan ang iyong mga mata sa isang pag-ibig na malugod na tinatanggap, kahit ang mga natatakot na maniwala. Ito ay pagkatapos ng muling pagkabuhay. Nagbago ang mundo, nangyari ang imposible, ang kamatayan ay nasakop, ngunit gayunpaman, may isang lalaki na hindi pa rin makapaniwala. Isa sa 12, isang taong lumakad na kasama ni Jesus, na nakakita ng mga himala, na humipo sa mga palatandaan, ngunit na, sa sandaling iyon, ay nagdala ng isang walang laman, na napakalalim, na kahit na ang balita ng tagumpay laban sa kamatayan, ay hindi sapat upang punan ito. Ang pangalan niya ay Thomas, at ang kanyang sakit ay hindi pisikal, ang kanyang paghihirap ay wala sa kanyang nakikitang mga mata, ngunit sa panloob na katahimikan ng isang taong hindi na alam kung ano ang dapat pagkatiwalaan. Narinig niya ang sinabi ng ibang mga disipulo, nakita namin ang Panginoon, ngunit ang kanyang sugatang puso ay tumugon. Kung hindi ko nakikita, kung hindi ko hinawakan, hindi ako maniniwala. Juan 20:25. Ilan ngayon ang nabubuhay ng ganito? Ilang tao ang nakakarinig tungkol sa mga himala, pagpapala, mga pangako, ngunit sa loob-loob nila ay naiisip nila, totoo ba talaga? Paano kung ilusyon lang? Ang tagal mong naghintay ng sagot na ngayon ay hindi mo na alam kung naniniwala ka ba talaga. Binabalaan ka ni Jesus. Ang pag-aalinlangan ay hindi ang katapusan ng pananampalataya, ngunit maaaring ito ang punto kung saan nagpasya ang Diyos na sorpresahin ka sa mas matalik na paraan kaysa dati. Dahil hindi pinansin ni Jesus si Tomas, hindi niya ito tinanggihan o kinondena. Pagkalipas ng 8 araw, muli itong lumitaw. At sa pagkakataong ito, para kay Thomas, para lang sa kanya, pumasok sa saradong kapaligiran, dumaan sa takot, lampasan ang mga hadlang, at dumiretso upang salubungin ang mga taong nakulong pa rin sa kawalang paniwala. Tumingin si Jesus kay Tomas at sinabi sa kanya, ilagay mo rito ang iyong daliri, tingnan mo ang aking mga kamay, yunat mo ang iyong kamay at ilagay ito sa aking tagiliran. Tumigil ka sa pag-aalinlangan at maniwala ka. Juan 20:27. Hindi lamang tumugon si Jesus sa pinaka-espesipikong kahilingan ni Tomas. Inihayag niya na nakikinig pa nga siya sa mga pag-aalinlangan na ipinahayag sa kadiliman. Maging ang mga parira lang sinasabi mo ng mag-isa, sa iyong silid iniisip na walang nakikinig sa iyo. May ideya ka ba kung ano ang ibig sabihin nito? Alam niya kahit ang iyong mga pinakatatagong krisis. At, higit pa, nagpasya siyang lapitan ka ng eksakto sa puntong nag-aalangan ka
Dahil ang pananampalataya na nakalulugod sa Diyos ay hindi ang pananampalatayang hindi nakakaramdam ng takot, hindi kailanman nagtatanong o nag-aalinlangan. Ito ay ang pananampalataya na, kahit nasugatan, ay hinahayaan pa ring marinig ang tinig ni Jesus. At ang resulta? Si Thomas ay lumuhod sa harapan niya at nagpahayag, "Panginoon ko at Diyos ko." Juan 4:28. Siya lamang ang alagad na tumatawag kay Jesus sa ganitong paraan, na may gayong lapit at paghahayag, dahil tiyak sa pamamagitan ng kanyang pagdududa, na natuklasan niya ang isang panig ni Jesus na hindi nakita ng iba. Naisip mo na ba na marahil sa pinakamasakit mong pagdududa, na ihahayag ni Jesus ang pinakamalalim na mukha ng kanyang pag-ibig? Habang itinuturo ng marami si Tomas bilang simbolo ng kawalan ng pananampalataya, tinawag siya ni Jesus upang maglaro, inaanyayahan niya, inilantad ang iyong mga sugat. Sabi, "Hipuin mo ako kung iyon ang magpapagaling sa iyong kaluluwa." Marahil ay hindi mo na kailangan ng anumang pangangaral. Marahil kailangan mo lamang ng isang tunay, tapat, walang takip na sandali kung saan sasabihin mo, "Panginoon, gusto kong maniwala, ngunit ang aking puso ay nasa digmaan pa rin." Kung ang salitang ito ay direktang nagsalita sa iyong espiritu, magkomento ngayon. Pinipili kong maniwala kahit nasa takot. Hindi ito kahinaan. Lakas ng loob yan. Lakas ng loob na buksan ang iyong kaluluwa sa isang tagapagligtas na hindi hinahamak ang mga nasa proseso. Hindi niya hinihingi ang emosyonal na pagiging perpekto. Inaasahan lamang niya ang katapatan. Hindi mo kailangang itago ang iyong espiritual na krisis mula sa kanya. Hindi mo kailangang magbihis na parang super believer para mahalin ka. Pumasok sa mga kapaligiran kung saan sarado ang mga pinto. Sagutin ang mga tanong na hindi naiintindihan ng iba. Siya ay tinatanggap, hinahawakan, ibinabalik. At kung naramdaman mong nakarating sa iyo ang mensaheng ito, i-click ang like ngayon. Ang iyong gusto ay maaaring maging instrumento ng pagpapagaling para sa isang taong nabubuhay sa katahimikan na may parehong pagdududa. Ibahagi dahil maaari kang maging tulay para marinig ng isa pang Thomas. Huwag nang mag-alinlangan at maniwala. Ngayon huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata at isipin, nandyan si Jesus sa harap mo na iniuunat ang kanyang mga sugatang kamay. Hindi niya sinasabi, "How dare you doubt?" Kundi, kung kailangan mo, kumatok ka, nandito pa rin ako. Hindi ito tungkol sa kung gaano ka naniniwala, ngunit kung sino ang pipiliin mong paniwalaan. Tapat siya kahit nabigo ka, at iyon ang nagbabago sa lahat. Kung narating mo na ito, ay dahil ang ilang bahagi ng iyong kaluluwa ay sumigaw para sa tulong at, kahit papaano, ang mensaheng ito ay nakaantig sa eksaktong punto ng iyong sakit. Marahil ay nahaharap ka na sa mga gabing walang kasagutan, mga araw na walang laman, nalilitong pag-iisip, nag-aalinlangan na pananampalataya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay sa loob mo na nagpupumilit na huwag sumuko, at ang isang bagay ay may pangalan. Ito ay ang kamay ni Jesus na humawak sa iyo sa katahimikan. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang pagtawag. Isang banal na tawag na mamuhay ng isang buhay na may panloob na pagpapagaling, kalayaang emosyonal at muling pagkakaugnay-ugnay. Ngayon narinig mo ang tungkol sa mga sakit na hindi nakikita ng sinuman, mga takot na hindi mo laging maipaliwanag, at tungkol sa isang Diyos na hindi lamang nakakaunawa sa lahat ng ito, ngunit lumalapit lamang kapag ikaw ay higit na nagdududa sa lahat. Hindi ito relihiyon, ito ay isang espiritual na katotohanan. At ginagamit ni Jesus ang video na ito para sabihin sa iyo, nandito pa rin ako. Hindi ako sumuko sa iyo. Hindi ka invisible. Ang iyong paghihirap ay hindi binabaliwala. Gumagalaw ang langit, kahit hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Ang Diyos ay hindi kumikilos batay sa ating pagganap, ngunit sa kanyang pag-ibig. At kung sa tingin mo ay naabot mo na ang limitasyon, unawain mo. Ito ang lugar kung saan marami ang nakahanap ng simula ng isang bagong kwento. Hindi mawawala ang sakit na naranasan mo hanggang ngayon. Babaguhin ng Diyos ang bawat luha, bawat katahimikan, bawat krisis sa isang buhay na patotoo. Ngunit ngayon, bago tayo magpatuloy, huminga ng malalim. Ipikit ang iyong mga mata saglit. Hayaan ang iyong sarili na lumubog sa sandaling ito ng may mahinang puso. Dahil ang susunod na mangyayari ay isang imbitasyon sa langit at hindi mo kailangang magdasal ng malugod, kailangan mo lang magdasal ng taimtim. Panginoong Jesus, sa sandaling ito inilalagay ko ang aking sarili sa iyong presensya kasama ang lahat ng ako, kasama ang aking mga pasakit, ang aking mga pagdududa, ang aking mga nakatagong takot at mga sugat na hindi nakikita ng sinuman.
Sinubukan kong maging matatag mag-isa. Sinubukan kong patahimikin ang aking kaluluwa sa ingay ng mga nakakagambala, ngunit walang pumupuno sa kawalan na tanging ang iyong espiritu, ang maaaring punan. Tapos sumuko na ako. Inilalagay ko sa iyo ang bawat paghihirap na pag-iisip, ang bawat alaala na nagpapabagal sa akin, ang bawat dalamhati na pumipigil sa akin sa katahimikan. Ibinibigay ko sa iyo ang aking pagod, wasak, sugatang puso, at hinihiling ko sa iyo, pumasok ka Panginoon. Pagpapagaling kung saan ikaw lamang ang makakahawak. Bisitahin ang madilim na sulok ng aking kaluluwa sa liwanag ng iyong pag-ibig. Alisin mo ang bigat na hindi ko na kayang dalhin. At higit sa lahat, binabago nito ang pag-asa sa akin, na may layunin pa rin para sa akin, nalilipas din ang sakit na ito, na hindi ako nag-iisa, at na ang iyong pag-ibig ay sapat na upang maibalik ako ng lubos. Amen. Kung umabot ka sa ganito ay dahil kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. At kung ano ang nasimulan niya, tatapusin niya, ngunit hindi ka maaaring tumigil dito. Ang lumalabas ngayon sa screen ay ang pagpapatuloy ng paglalakbay na iyon. Parang langit na mismo ang nagsasabi, huwag kang tumigil. Ipagpatuloy mo dahil ang susunod na hakbang ay maaaring ang isa na masira ang panloob na bilangguan na ito minsan at para sa lahat. Kung nakipag-usap sa iyo ang mensaheng ito, ang matutuklasan mo sa video na nasa screen na ngayon ay maaaring makapagpabago pa ng iyong buhay. Huwag umalis ng hindi tumitingin dahil ang susunod na mangyayari ay maaaring ang kailangan mo para sa iyong paglaya. I-click ngayon. Tingnan ng madalian. Kailangan ito ng iyong kaluluwa. Komento. Ginawa ko ito hanggang sa dulo dahil ito ay hindi lamang isang komento. Ito ay isang deklarasyon na iyong nilabanan na pinili mong manatili hanggang sa huli. Pinararangalan nito ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong tahimik, sumisigaw sa loob, at kailangang marinig ang narinig mo lang. Maging tulay ng paglaya tungo sa ibang buhay, at mag-subscribe sa channel ngayon, hindi lamang bilang isang kilos ng suporta, ngunit bilang isang espiritual na hakbang. Kapag nag-sign up ka, kumonekta ka sa isang komunidad ng pananampalataya, pag-asa, at pagpapagaling, sumasali ka sa libu-libo na, tulad mo, ay hindi gustong mamuhay ng mababaw na pananampalataya, ngunit isang tunay na pagbabago. At para maselyo ang lahat, panatilihin ang talatang ito bilang isang angkla para sa mga araw na gustong bumalik ang sakit. Siya na nagpasimula ng isang mabuting gawa sa inyo ay tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Filipos 1:6. Hindi ka nag-iisa, ibinabalik ka, at ang pinakamahusay ay darating pa.